Lumaki sa hirap ang dalagang si Carmela at sa kabila ng pagiging ulila sa magulang, naging mabuti pa rin ang kanyang puso. Sa paglipat niya sa isang eskwelahan sa isang probinsya, nagsimula ang impyerno sa kanyang buhay nang makilala niya ang bully na si Danica. Pinahirapan ni Danica ang buhay ni Carmela nang dahil sa tinalo niya ito sa isang paligsahan ng ganda at talino. Tiniis ni Carmela ang hindi magandang pagtrato ni Danica sa kanya hanggang isang binata ang biglang dumating upang protektahan siya mula sa pang-aapi ni Danica. Ngunit dapat nga bang magtiwala si Carmela sa binatang ito? Magkakaroon ba ng lakas ng loob si Carmela na lumaban sa mga taong nang-aapi at umaapak sa kanyang pagkatao? Muli na namang pong nagbabalik ang inyong lingkod na si Mr. Hope upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga pambihirang kwentong buhay. Maagang nagising si Carmela ng umagang yon dahil unang araw niya sa nilipatan niyang paaralan. Naligo siya at isinuot ang kanyang unipormeng gusot dahil wala silang plancha. Nang dumulog siya sa hapagkainan ay kape at nilagang kamote ang nakahain doon. Nakatira siya sa maliit na bahay kasama ang kanyang Lolo Eddie at bata pa lang siya ay si Lolo Eddie na ang nakagisnang magulang ni Carmela. Tatay ito ng namayapa niyang ina. Pasensya ka na po kung yan lamang ang almusal natin. Isang linggo na kasing walang nagpapagawa sa akin ng kung anong sira sa bahay nila eh. Tila nahihiyang sambit ni Lolo Eddie na isang karpintero. Nagtatrabaho pa rin ito sa kabila ng edad nito upang matustusan ang pag-aaral ni Carmela. Okay lang po, Lolo. Paborito ko nga po yung nilagang kamote. Saka mabigat po yan sa tiyan kaya hindi agad ako magugutom. May ngiti sa labi na tugon ni Carmela at sinimulan niya ng kumain. Sa kabila ng kahirapan, nananatiling positibo ang tingin ni Carmela sa buhay. Naniniwala siyang basta maging mabuti siya, kabutihan din ang ibabalik sa kanya. Matapos mag-almusal, kinuha na ni Carmela ang kanyang bag. Lumapit na siya kay Lolo Eddie upang hingin ang kanyang baon. Aalis na po ako, Lo. Ayoko pong malate sa unang araw ko sa bago kong school. Yung baon ko po pala. Tanong ni Carmela. Wala akong maibibigay na pera sa iyo ngayon na po. Gaya nga ng sinabi ko, wala akong kinita ng buong linggo. Huwag ka muna kayang pumasok ngayong araw. Tura ni Lolo Eddie. Hindi po pwedeng hindi ako pumasok ngayon eh. Pero ayos lang po kahit wala akong baon na pera. Maglalakad na lang po ako papunta sa school. Ani Carmela. Paano ang pagkain mo mamaya tanghalian? Paniguradong magugutom ka at hindi ka na makakapag-aral ng maayos. May pag-aalalang sabi ni Lolo Eddie. Sandaling nag-isip si Carmela hanggang sa nakita niya ang kalderong nasa kusina. Kumuha siya ng plastic container at binuksan niya ang kaldero. Meron parong 3 piraso ng nilagang kamote. Inilagay niya ang mga yun sa plastic container at ipinakita kay Lolo Eddie. Tignan niyo, Lo. May kakainin na ako mamayang tanghali. Nakangiting sambit ni Carmela. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo na nilagang kamote ang baon mo? Tanong ng matandang lalaki. Oo naman po. Mas okay na po ito kaysa wala akong kainin. Tugon naman ni Carmela. Pero baka pagtawanan ka ng mga kaklase mo kung yan ang baon mo. Ang mabuti pa, iuutang kita ng itlog at corned beef sa tindahan ni Celia. Suwestyon ni Lolo Eddie. Umiling si Carmela. Wag na po, hahaba pa lalo ang listahan ng utang natin kay Aling Celia. Isa pa, baka malate na po ko kasi lulutuin niyo pa yung itlog at corned beef. Wag po kayo mag-alala, okay na okay po ako rito sa nilagang kamote. Kung pagtawanan man po ako ng mga kaklase ko, hindi ko na lang po sila papansinin, Lo. Ani Carmela. Ay naku, sana pala hindi ako naging lolo mo para hindi ka nahihirapan, Carmela. Malungkot na wika ni Lolo Eddie. Lo, wag po kayo magsalita ng ganyan. Kahit mamatay at mabuhay ulit ako, ikaw pa rin po ang gusto kong maging lolo. Saka,
huwag ka pong mag-alala. Kapag nakatapos na po ako ng pag-aaral at nakahanap na ng trabaho, makakaalis na po tayo sa ganitong buhay. Naniniwala po ako na hindi habang buhay mahirap po tayo. Sige po, Lo. Aalis na po ako. Ani Carmela sabay ngiti ng matamis. Matapos yon, lumabas na siya ng kanilang bahay. Sumalubong sa kanya ang init ng araw. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa paaralan. Sa daan, nakita niya ang mga estudyanteng nakasakay sa tricycle ngunit wala siyang inggit na naramdaman kahit naglalakad siya. Iniisip niyang mas makabubuti para sa kanya ang maglakad dahil isa yung uri ng ehersisyo. Ang tanging pangarap ni Carmela ay ang makaahon sila sa kahirapan ng kanyang lolo. Hindi niya nais maging sobrang yaman. Sapat na sa kanya na maging maginhawa ang kanilang buhay. Yung nakakakain sila ng higit 3 beses sa isang araw, may maayos silang bahay, at nabibili nila ang gusto nila. Gusto ni Carmelang maibigay ang magaang na buhay na nararapat para sa kanyang lolo Eddie. Nais niyang ibalik dito ang lahat ng hirap at sakripisyo nito sa pagpapalaki sa kanya. Palagi niya ring ipinagdadasal na sana humaba pa ang buhay ng kanyang lolo Eddie upang maabutan pa nito ang pagtupad niya sa kanyang mga pangarap. Halos kalahating oras na naglakad si Carmela bago siya nakarating sa pampublikong paaralan kung saan na niya tatapusin ang kanyang huling taon sa high school. Kinakabahan siya pero mas lamang ang kanyang excitement sa mga bagong karanasan at kaibigan na makikilala niya sa paaralang yon. Kinailangan niya kasing lumipat ng eskwela dahil hindi na nila kayang mamuhay ni Lolo Eddie sa syudad. Bumalik na lang sila sa probinsya ni Lolo Eddie dahil meron nito roong sariling lupa at lumang bahay. Hinanap ni Carmela ang classroom niya at nang makarating siya ron, sumalubong sa kanya ang normal na eksena ng mga estudyante kapag wala pa ang teacher. Napakaingay ng buong classroom. May mga nagkukwentuhan, naghahabulan at may naghaharutan. Habang nasa pintuan si Carmela, isang lalaking guro ang dumating kaya nagsiupuan na ang mga estudyante. Napatingin ang guro kay Carmela. Ikaw, mukha ka nawawala. Hindi kita estudyante, di ba? Tanong ng guro. Ako po si Carmela, yung transferee. Magalang na wika ni Carmela. Tiningnan ng guro ang listahan nito ng mga estudyante at pagkatapos ay muling tumingin kay Carmela. Tama. Ikaw nga yung bagong estudyante. Halika rito sa unahan at magpakilala ka. Ani ng guro. Nilabanan ni Carmela ang hiyang nararamdaman niya ng sandaling yon. Naglakad siya patungo sa unahan ng lahat at nagsimula na siyang magpakilala. Sinabi niya ang kanyang buong pangalan, edad at kung saang eskwela siya nanggaling. Pinaupo siya ng kanilang guro na nagpakilala na si Sir Owen sa bakanting upuan na nasa huling hanay. Habang naglalakad si Carmela papunta sa kanyang upuan, ramdam niyang nakatingin ang lahat sa kanya. Nagulat siya nang may humarang na paa sa daraanan niya. Muntik na siyang madapa. Mabuti na lang at nagawa niyang makahawak sa sandalan ng isang upuan. Tiningnan ni Carmela ang may-ari ng paa. Nakita niya ang isang mestisang babaeng may magandang mukha. May malalaking kulot ang buhok nun. Sa itsura pa lang ng babae, masasabi niyang may kaya yun sa buhay. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pumunta ka na sa upuan mo para makapag-start na si Sir Owen ng klase. Mataray na sabi ng babae kay Carmela. Hindi na lang umimik si Carmela at nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang nakaupo na siya ay nagsimula ng magklase si Sir Owen. Hindi napigilang tingnan ni Carmela ang babaeng halatang sinadyang iharang ang paa nito sa daraanan niya. Kinalabit si Carmela sa braso ng katabi niya. Tumingin siya ron at nakita niyang isang payat na lalaki na may kayumangging balat. Meron yung 2 clip sa buhok na may disenyo ng paru-paro. Hello, Carmela. My name is Brando, but you can call me Bambi. Ang sagwa kasi ng Brando, di ba? Hindi nakaka-Diyos, ha? Pabulong na pagpapakilala ni Bambi. Bakla ka ba?
Tanong ni Carmela. Ay hindi, bet ko lang talaga na mag-hair clip na may butterfly. Tugon ni Bambi. Hindi napigilang matawa ni Carmela sa biro ni Bambi. Nakuha ng pagtawa niya ang atensyon ni Sir Owen. Carmela, ayoko sa lahat ay yung may ibang ginagawa habang nandito ako sa unahan at nagsasalita. Bago ka pa lang kaya dapat alam mo na yan. Seryosong tura ni Sir Owen. Sorry po, sir. Nahihiyang paghingi ng paumanhin ni Carmela. Itinuon na ni Carmela ang atensyon sa pakikinig kay Sir Owen. Ipinagdasal niyang sana ay maging masaya siya sa bago niyang eskwela at wala siyang maging problema. Matapos ang dalawang subject, sumapit na ang lunch break. Nagsimula nang lumabas ang mga kaklase ni Carmela para magtungo sa kantin, habang si Carmela ay nanatili lang sa kanyang upuan. Hindi ka pa ba pupunta sa kantin, Carmela? Tara, sabay na tayong mag-lunch. Tapos itutour kita dito sa ating school. Alok ni Bambi. May baon ako eh. Mamaya na lang ako kakain. Medyo busog pa naman ako. Tanggi ni Carmela. Sure ka ba? Tanong ni Bambi. Nakangiting tumango si Carmela. Okay, hindi na kita pipilitin. See you na lang later. Kumaway-kaway pa si Bambi bago yun lumabas ng classroom. Nang si Carmela na lang ang nasa loob, inilabas niya ang plastic container mula sa kanyang bag. Binuksan niya yon at nilanghap niya ang mabangong amoy ng nilagang kamote. Kinuha niya ang isa at sinimulan niyong balatan. Nang kumagat siya sa nilagang kamote, pumikit siya at inisip niya na fried chicken yon. Nasa gitna ng pagkain si Carmela nang makarinig siya ng mga babaeng nagtatawanan. Pumasok sa classroom yung babaeng estudyanteng dahilan kung bakit muntik na siyang madapa kanina. May kasama yung isa pang babae na mas maliit dito. Pagkakita sa kanya ng dalawa, lumapit yun sa kanya. Ano yung kinakain mo? Tanong ng babae sa mataray na tono. Nilagang kamote. Sagot ni Carmela. Yak, kumakain ka pala niyan? Hindi ba pagkain niya ng baboy? Natatawa nitong wika. Hindi na lang sinagot ni Carmela ang babae at nagpatuloy siya sa pagkain. Laking gulat niya nang biglang kinuha ng babae ang plastic container at tinapon nito yun sa sahig. Kukunin niya sana ang mga nilagang kamote ngunit inunahan siya ng babae. Tinapakan nito ang mga nilagang kamote. Nanlaki ang mga matang hinarap ni Carmela ang babae. Bakit mo ginawa yun? Hindi mo ba alam na masama ang nagsasayang ng pagkain? Saka yan na lang ang pagkain ko tapos tinapakan mo pa. Hindi na napigilan ni Carmela ang inis sa kanyang boses. Pagkain na pala yan para sa'yo? Nakakadiri ka? Saka wag mo akong tinataasan ng boses ha? Baka hindi mo ako nakikilala. Tura ng babae. Wala akong balak na kilalanin ng gaya mo. Matapang na tugon ni Carmela. Hindi akalain ni Carmela nga habluti ng babae ang buhok niya. Napangiwi siya nang maramdaman ang mahigpit nung pagkakahawak sa kanyang buhok. Ano ba? Bitiwan mo ang buhok ko. Pakiusap ni Carmela. Bago ka pa lang dito tapos ganyan ka na? Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo hindi na maganda ang vibes ko sa'yo. Kaya kung ayaw mo maging impyerno ang pag-aaral mo rito, matuto kang igalang ako sa school na to. May pagbabantang wika ng babae at saka nito marahas na pinakawala ng buhok ni Carmela. Umalis na ang dalawang babae habang si Carmela ay naiwan na pigil ang pagluha. Yumukod siya at kinuha ang durog na nilagang kamote sa sahig. Itinapon niya yun sa basurahan dahil hindi na yun pwedeng kainin. Inayos niya ang kanyang sarili at saka siya lumabas ng classroom para alisin ang bigat sa kanyang dibdib. Naglakad-lakad siya at naupo sa bench na nasa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga. Nasa gilid yun ng school at siya lamang ang estudyanteng naroon. Sino ba yung babae na yun? Ano bang ginawa ko sa kanya at gano'n niya ako itrato? Pabulong na tanong ni Carmela. Umangat ang mukha niya nang marinig niya ang malakas na pagtawag ni Bambi sa kanyang pangalan. Patakbong lumapit si Bambi sa kanya.
May dala yung soft drinks na nakalagay sa plastic na may straw at sandwich. Umupo si Bambi sa tabi niya. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Wala ka kasi sa classroom eh. Ani Bambi. Umalis muna ako ron kasi nilapitan ako nung kaklase nating babae. Kinuha niya kasi yung baon ko tapos tinapakan niya. Hindi ko alam kung bakit niya yung ginawa. Wala akong natatandaan na may nagawa akong masama sa kanya. Lalo na't unang araw ko pa lang dito. Naguguluhang sumbong ni Carmela. Bumuntong hininga lang si Bambi. Naku, for sure si Danica yon. Danica? Bakit parang sigurado ka na yun ang kaklase natin na gumawa nun sa akin? May pagtatakang tanong ni Carmela. Alam mo, Carmela, walang ibang pwedeng gumawa nun sa mga kaklase natin kundi si Danica lang. Siya lang naman ang feeling queen bee dito sa school eh, porket mayaman ang pamilya niya. I mean, hindi naman super rich pero mayaman na rin masasabi. Ani Bambi sabay paniningkit ng mata. Pero hindi porket mayaman siya, ganun niya na itrato ang mga tao sa paligid niya. Hindi ba dapat mas maging mabait siya kasi maswerte siya kumpara sa nakararami? Sabi ni Carmela. Well, hindi ganun si Danica. Spoiled brat kasi yung babaeng yun eh. May ilan na nga nag-transfer sa ibang school kasi palagi niyang pinagtitripan. Kaya ikaw, hanggat maaari umiwas ka na kay Danica para makaiwas ka rin sa gulo. Paalala ni Bambi. Hayaan mo at susundin ko yung sinabi mo. Maraming salamat sa pagsabi mo sa akin ng mga bagay na yan, ha? Ani Carmela sabay ngiti. Siyempre, alam mo unang kita ko pa lang sa'yo, magaan na ang loob ko sa'yo. Friends na tayo ha. Inilahad ni Bambi ang isa nitong kamay. Nakangiti pa rin si Carmela nang tanggapin niya ang kamay ni Bambi. Tumango siya rito. Sa kabila ng hindi magandang nangyari kanina, nagpapasalamat pa rin si Carmela dahil nagkaroon agad siya ng kaibigan sa unang araw niya sa bago niyang paaralan. Pagsapit ng uwian, sabay na naglakad pa uwi sina Carmela at Bambi. Nalaman kasi ni Bambi na sa iisang barangay lang sila nakatira. Sasakay na sana ng tricycle si Bambi, ngunit nang malaman nitong maglalakad pa uwi si Carmela, sinabayan na lang siya nito sa paglalakad. Habang naglalakad ay napag-usapan nila ang kani-kanilang buhay. Hindi ba sa Manila ka galing? Bakit ka umalis doon? Ang ganda-ganda kaya ng buhay sa Manila. Dito kasi napakalayo sa mall at pasyalan. Ani Bambi. Kapag marami kang pera, magiging maganda ang buhay mo sa Manila. Pero kung gaya namin ng lolo ko na walang pera, mahirap din. Tugon ni Carmela. Sa bagay, may point ka sa sinabi mong yan. Kasama mo ba ang parents mo? Tanong ni Bambi. Hindi na eh. Ang lolo Eddie ko na lang ang kasama ko. Yung nanay ko namatay sa panganganak sa akin. Yung tatay ko naman, hindi ko alam kung nasan siya eh. Ang sabi ng lolo ko nang mabuntis ng tatay ko ang nanay ko, hindi na nila ito nakita. May lungkot na bumalot sa puso ni Carmela nang ibahagi niya kay Bambi ang bagay na yun. Tila napansin ni Bambi ang lungkot ni Carmela kaya bigla nitong binago ang kanilang pinag-uusapan. Ay, oo nga pala. Next week magkakaroon ng Miss Campus Crush sa school. Sumali ka ron ha. Ani Bambi sabay kalabit sa braso ni Carmela. Pagandahan ba yun? Tanong niya. Yes, pero may talent portion din sa question and answer. Feeling ko naman matalino ka kaya carry mo yun, Carmela. Na-excite na wika ni Bambi. Napangiwi si Carmela. Hindi ako sumasali sa mga ganyan eh. Isigurado ako na kung sa ganda lang, talo na ako ng ibang sasali. Pas ako. Tanggi niya. Ano ka ba? Maganda ka kaya? Very Pinay ang ganda mo, girl. Simple pero habang tinitignan ka na matagal, mas lalo kang gumaganda. Kung straight na lalaki nga lang ako, niligawan na kita eh. Kaya lang, hindi tayo talo no? Natatawang sambit ni Bambi.
Ayoko talaga, Bambi. Mahiyain ako. Hindi ako sanay na humarap sa maraming tao. Patuloy na tanggi ni Carmela. Ikaw ang bahala. May cash prize pa naman yun, saka extra points sa lahat ng subject. O paano, malapit na ako sa bahay namin. See you na lang bukas ha. Pagpapaalam ni Bambi at lumiko na yun sa isang kanto. Nagpatuloy sa paglalakad si Carmela hanggang sa makarating na siya sa bahay nila. Naabutan niya si Lolo Eding nanonood sa maliit na TV sa sala. Nagmano siya rito at naupo sa tabi nito. Oh, kumusta ang unang araw mo sa bago mong school? Tanong ni Lolo Eddie. Okay naman po. Matipid na tugon ni Carmela. Wala bang nang away sa'yo? Tanong pa ng matanda. Wala po. Lahat po sila mabait sa akin. Pagsisinungaling ni Carmela. Naisip niya na wag na lang sabihin sa lolo niya ang ginawa ni Danica sa kanya dahil ayaw niyang mag-alala ito. Isa pa, kilala niya si Lolo Eddie. Ayaw nito nang may nananakit sa kanya at talagang nagagalit ito at baka bigla na lang sumugod sa school niya. Nang sumunod na araw, muling pumasok sa school si Carmela kahit may kaba sa dibdib niya na baka taraya na naman siya ni Danica. Hindi niya tiningnan si Danica nang pumasok siya sa classroom kahit napansin niya na matara yung nakatingin sa kanya. Hindi nagtagal, dumating na ang guro nilang si Sir Owen. Sabay-sabay na tumayo ang mga estudyante at nag-good morning sa guro. Nang nakaupo na ang lahat, agad na nagsalita si Sir Owen. Bago tayo magsimula sa discussion natin, may gusto lang akong sabihin sa inyo. Next week na ang Miss Campus Crush dito sa ating school. Napagkasunduan ng mga organizer na kada year, magkakaroon ng 2 representative. Sa 2 section sa year natin, walang gustong sumali kaya naisip ko na dito na lang sa section natin kunin ang 2 representative. Meron ba sa inyong gustong sumali? Tanong ni Sir Owen habang isa-isa silang tinitingnan. Agad na nagtaas ng isang kamay si Danica. Hindi na nito hinintay na tawagin ito ni Sir Owen at kusa na itong tumayo. Talaga nagtatanong ka pa, sir? Of course, sasali ako dyan. Ako kaya ang pinakamaganda sa section na to. Mali pala ako, hindi lang sa section na to, kundi sa buong school. Diba, classmates? May pagmamalaking sabi ni Danica. Naghiyawan ng ilan sa sinabing yon ni Danica. Napakataas talaga ng tingin ng Danica na to sa sarili niya. Maputi lang naman siya kaya maganda eh. Iritabling bulong ni Bambi. Ano ba, Bambi? Baka may makarinig sa'yo at isumbong ka sa kanya. Saway ni Carmela sa kaibigan. Di magsabunutan kami. Hindi ako natatakot sa kanya, no? Irap ni Bambi. Okay, Danica, isa ka sa magre-represent ng section natin para sa Miss Campus Crush next week. Kulang pa tayo ng isa. Meron pa bang gusto mag-volunteer? Tanong ni Sir Owen. Muling umikot ang paningin ni Sir Owen sa mga estudyanteng nasa harapan nito. Wala nang nagsalita. Lahat ay tahimik. Itataas sana ni Bambi ang kamay nito pero agad yung pinigilan ni Carmela. Alam ni Carmelang sasabihin ni Bambi sa guro na nais nito na siya ang sumali. Pinanlakihan niya ng mata si Bambi. Okay, dahil mukhang wala nang magvo-volunteer, ako na lang ang pipili ng isa pang sasali. Tura ni Sir Owen. Kinabahan si Carmela nang tumingin sa kanya ang guro. Ikaw, Carmela, ikaw ang sasali sa Miss Campus Crush. Kayong dalawa ni Danica ang magiging representative ng ating section. Ani Sir Owen. Ano po? Ayoko pong sumali, sir. Agad na tanggi ni Carmela. Huwag ka nang tumanggi. Napansin ko na isa ka sa magaganda sa klase na ito. Saka, chance mo na rin ito para ipakilala ang sarili mo sa school, lalo na't bago ka pa lang dito. Sabi ni Sir Owen sabay ngiti. Sir, sorry pero sa tingin ko, ipapahiya lang ni Carmela ang section natin. Nagagandahan na kayo sa kanya? Hindi naman siya maputi eh. Mataray na protesta ni Danica. Danica, hindi sa kulay ng kutis nakikita ang kagandahan ng isang tao. Saka maganda naman ang kulay ng balat ni Carmela, morena.
Yan ang tunay na kulay natin mga Pilipino. Oo nga pala, Carmela at Danica, maghanda kayo ng ipepresent yung talent ha. Saka maghanda kayo sa question and answer kasi importante yun. May cash prize din na 5,000 pesos sa mananalo. Bah, malaking bagay na rin yun. Paliwanag ni Sir Owen. Hindi na nagawang umapila ni Carmela sapagkat nagsimula nang mag-discuss ang kanilang guro sa aralin nila sa araw na yon. Kinabahan siya nang sulyapan siya ni Danica. Matalim ang mga mata noon na para bang ayaw talaga nitong sumali siya sa nalalapit na paligsahan sa kanilang paaralan. Pagkaalis ni Sir Owen, agad na lumapit si Danica kay Carmela. Nakahalukip-kip yung tumayo sa harapan niya habang nakataas ang isang kilay. Iniwasan ni Carmela ang matalim na tingin ni Danica. Hoy ikaw, alam mo bida-bida ka rin no? Siguro kinausap mo si Sir Owen para isa ka sa piliin na lalaban sa Miss Campus Crush. Tapos, nagkunwari ka lang kanina na ayaw mong sumali. Pa-main character ka rin no? Malakas na tura ni Danica. Tila sinadya nitong lakasan ng boses upang marinig yon ng lahat at mapahiya si Carmela. Danica, ayoko talagang sumali sa Miss Campus Crush. Hayaan mo, pupuntahan ko mamaya si Sir Owen sa faculty room. Sasabihin ko sa kanya na magbaback out na lang ako. Mahinang sabi ni Carmela. Dapat lang, saka wag mong isipin na maganda ka. Hindi ka maganda, Carmela. Ipapahiya mo lang ang section natin. Matapos yung sabihin ni Danica, lumabas na yon ang kanilang classroom. Inayos ni Carmela ang mga gamit niya at isinilid yun sa bag. Tatayo na sana siya nang hawakan siya ni Bambi sa braso. Oh, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Bambi. Sa faculty room, kakausapin ko si Sir Owen. Sasabihin ko sa kanyang ayoko talagang sumali sa Miss Campus Crush. Tugon ni Carmela. Maupo ka nga muna. Huwag kang makikinig sa sinasabi ni Danica. Insecure lang sa yun kasi kahit bago ka pa lang dito, napansin agad ang beauty mo. For sure, natatakot siyang matalo mo siya kaya ayaw niyang sumali ka. Ani Bambi. Totoo naman ang sabi niya, Bambi. Ipapahiya ko lang ang section natin. Mas mabuti nang wag na akong sumali. Giit ni Carmela. Ay naku, kapag nag-back out ka, hindi na kita kakausapin. Ito na ang time mo para mag-shine. Ipakita mo kay Danica na kaya mo siyang talunin. Hindi lang sa pagandahan, kundi pati na rin sa pagiging talented at smart. Kaya mo to, Carmela. Don't worry kasi tutulungan kita sa preparation. Hinawakan pa ni Bambi ang isang kamay ni Carmela. Diretso yung tumingin sa kanya. Patuloy na nagdalawang isip si Carmela. Hindi pa rin buo ang loob niyang sumali sa Miss Campus Crush sapagkat napakababa ng kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Sa kabila ng pagtutol ni Bambi sa pag-atras ni Carmela, kinausap pa rin ni Carmela si Sir Owen. Ngunit hindi umubra sa guro ang dahilan niya na mahina ang loob niya, kaya ayaw niyang sumali sa Miss Campus Crush. Sinabi ni Sir Owen na kailangang ma-overcome ni Carmela ang pagiging mahiyain niya dahil maraming oportunidad ang lalagpas sa buhay niya kung paiiralin niya ang pagiging mahiyain. Nang makauwi si Carmela sa bahay, agad niyang ipinaalam sa kanyang lolo Eddie ang pagsali niya sa naturang paligsahan. Aba, hindi na ako nagtaka kung isa ka sa napili ng guro niyo, Apo. Napakaganda mo naman talaga. Kamukhang kamukha ka ng nanay mo. May pagmamalaking wika ni Lolo Eddie. Pero Lolo, nahihiya po ako. Baka kung ano lang ang gawin ko ron tapos pagtawanan ako ng mga tao. Kinakabahan na sabi ni Carmela. Ano kung pagtawanan ka ng mga tao? Ang importante, ginawa mo ang isang bagay na kinakatakutan mong gawin. Lakasan mo ang loob mo, Carmela. Saka ang sabi mo may 5,000 premyo. Naku, malaki-laki rin yun. Makakabili ka ng bagong sapatos kung ikaw ang mananalo. Huwag kang mag-alala. Manonood ako para lumakas ang loob mo. Ani Lolo Eddie. Talaga po?
Manonood po kayo? Tanong ni Carmela. Oo naman. Siyempre dapat naroon ako, no? Para suportahan ang nag-iisa kong apo. Nakangiting sambit ni Lolo Eddie. Hindi napigilan ni Carmela ang mapangiti sa sinabing yon ng kanyang lolo. Kahit paano, nabawasan ang kabang nararamdaman niya ng sandaling yon. Mahigpit niyang niyakap si Lolo Eddie at nagpasalamat siya dahil alam nito kung kailan ito palalakasin ang kanyang loob. Wala nang nagawa si Carmela kundi ang ituloy ang pagsali sa Miss Campus Crush. Inisip na lang niya na kailangan niya yung gawin dahil si Sir Owen ang pumili sa kanya. Tinulungan siya ni Bambi sa paghahanap ng mga susuotin niya. Nang hiram ito ng gown sa kaibigan nitong bakla na may-ari ng isang maliit na dress shop. Nag-practice din si Carmela ng pag-awit dahil yun lamang ang talentong meron siya. Nang sumapit na ang araw ng Miss Campus Crush, wala nang paglagyan ang kaba ni Carmela. Sa backstage ay abala si Bambi sa paglalagay ng makeup sa kanya. Nakasimangot si Carmela dahil hindi niya talaga gustong gawin ang bagay na yon. Uy Carmela, bakit nakasimangot ka? Dapat nakasmile ka lang palagi. Malayo pa ang araw ng mga patay, ha? Biro ni Bambi. Kinakabahan talaga ako, Bambi. Parang gusto ko na talagang mag-back out. Kinakabahang wika ni Carmela. Hindi ka na pwedeng umatras, no? Nandito ka na. Saka nakita kong Lolo Eddie mo sa audience. Magtataka yun kapag hindi ka niya nakita sa stage. Ani Bambi. Nang sandaling yun, lumapit sa kanila si Danica. Nakaayos na yon at nakasuot na ng casual wear. Mas lalo yung gumanda dahil sa makeup nito. Talagang itutuloy mo pala ang pagsali, Carmela? Wala ka ba talagang kahihiyan? Matatalo ka lang. Kaya kung ako sa'yo, umatras ka na habang hindi pa nag-uumpisa. Sabi ni Danica. Carmela, huwag mo siyang pakinggan. Isipin mo na lang na isa siyang kaluluwang hindi matahimik. Pagpaparinig ni Bambi kay Danica. Hoy bakla, hindi ka ang kinakausap ko kaya huwag ka sumabat. Tinapik ni Danica sa balikat si Bambi. Ano ba kasing ginagawa mo rito, Danica? Doon ka nga sa pwesto mo. Saka bakit imbis na palakasin mo ang loob ni Carmela gusto mo pa siyang umatras? Hindi ba dapat palakasin mo ang loob niya kasi pareho niyong dinadala ang pangalan ng section natin? Sagot ni Bambi. Concern lang naman ako sa kaibigan mo. Mapapahiya lang siya. Ako na nagsasabi. Well, kung hindi ko na siya mapipigilan, edi go. Ituloy niya ang pagsali. At wag niyo akong sisisihin kapag natalo yan si Carmela, ha? Isang mataray ng ngiti ang iniwanan ni Danica bago yun bumalik sa upuan nito. Hindi nagtagal, nagsimula na ang beauty pageant na Miss Campus Crush. Isa-isa nang nagpakilala ang mga kandidata. Nang si Carmela na ang magpapakilala, labis siyang kinakabahan. Ngunit nang makita niya si Lolo Eddie na nasa unahan ng audience, lumakas ang loob niya. Sa talent portion, sumayaw si Danica ng isang modern dance para yung bulating nilagyan ng asin. Nang si Carmela na ang magpe-present ng kanyang talent, isang madamdaming awitin ang kanyang ipinakita sa lahat. Mas lalong lumakas ang loob niya dahil matapos niyang umawit ay tumayo ang lahat at pinalakpakan siya. Pagbalik niya sa backstage, matapos ang kanyang pag-awit ay naluluhang sinalubong siya ni Bambi. Grabe ka, Carmela! Sobrang tago sa puso ang kanta mo! Tingnan mo, naiiyak ako! Ay nako, sure na ako, ikaw na ang best in talent! Hinawakan pa ni Bambi ang mga kamay ni Carmela at tumili ito. Talent na yun para sa inyo? Parang bumubulong-bulong ka lang naman doon at hindi ka kumakanta, Carmela. Bigla na lang lumapit si Danica kina Carmela at Bambi. Soulful kasi ang pagkanta ni Carmela kaya ganon. Kesa naman sa'yo na para kang pinakawalang anaconda sa stage. Ani Bambi sabay irap kay Danica. Anong sinabi mo? Naiinis na wika ni Danica. Susugurin sana ni Danica si Bambi, ngunit agad na pumagitna si Carmela. Danica, nagbibiro lang si Bambi. Sorry kung na-offend ka sa sinabi niya.
Ang totoo, sobrang galing mong sumayaw. Sabi ni Carmela habang kinakabahan dahil baka mag-away pa roon sina Bambi at Danica. Matalim na tiningnan ni Danica si Carmela na para bang nagbabantayon. Saka yun tumalikod at bumalik sa upuan nito. Huwag mo na kasing patulan, Bambi. Akala ko bang sabi mo umiwas ako sa kanya? Ikaw itong sagot na sagot kay Danica eh. Pabulong na sabi ni Carmela. Matagal na kasi ako nagtitimpi sa bruwang yun eh. Gigil na wika ni Bambi. Anyway, isuot mo na nga yung gown mo kasi irarampa mo na yon. Wait lang at kukunin ko ha. Dugtong ni Bambi at saka yun umalis para kunin ang gown na isusuot ni Carmela. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Bambi na dala ang puting gown. Agad yung isinuot ni Carmela at maging siya ay labis na namangha nang makitang bagay na bagay ang kulay at disenyo ng gown sa kanyang katawan at kulay ng balat. Ngunit laking gulat nila ni Bambi nang biglang sumulpot si Danica sa tabi nila at tinapunan nito ng chocolate drink ang puting gown na suot ni Carmela. Namantsahan noon ang parting dibdib ng gown na labis na ikinagulat ni na Carmela at Danica. Oops, sorry. Hindi ko sinasadya. Nadulas kasi sa kamay ko yung drinks ko eh. Nakangising wika ni Danica at umalis na yon dahil tinawag na ito upang ipakita sa stage ang gown nito. Busy talaga ang Danica na yon. Obvious naman na sinadya niya na tapunan ng chocolate drink ang gown mo eh kasi mas maganda yan kaysa sa gown niya. Gigil na tura ni Bambi. Paano na to? Ano nang gagawin natin? Nakakahiya kasi hiniram lang natin to. Nababahalang wika ni Carmela. Huwag ka mag-alala kasi friend ko may-ari niyan. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Ang isipin natin kung anong gagawin natin. Wala na tayong exang gown na dala, no? Natatarantang sambit ni Bambi. Tumiim ang bagang ni Carmela. Okay lang to, Bambi. Lalabas ako kahit may mansya to. Matigas niyang sabi. Ano? Sigurado ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Bambi. Oo, wala na tayong magagawa. Nandito na to eh. Kaya panindigan na natin. Ani Carmela. Sa kabila ng mantsa sa kanyang gown, taas noo pa ring naglakad si Carmela sa stage. Nakita niya ang inis sa mukha ni Danica dahil inakala siguro nito na aatras na siya ng dahil sa ginawa nito sa kanyang gown. Hanggang sa tinawag na ang top 5. Kasama roon si Danica. Hindi makapaniwala si Carmela nang nakapasok siya sa top 5 at siya pang binigyan ng award na Best in Talent. Sumunod na ang question and answer. Ayon sa host, isang tanong lang ang itatanong sa kanila. Ang katanungan sa kanila, bilang estudyante, paano nila maipapakita na may halaga sila sa mundong kanilang ginagalawan? Unang tinawag si Danica. Hinablot nito ang mikropono mula sa host. Para sa akin, ang halaga ko sa mundo ay makikita sa kung gaano ako ka-influential. Marami ang nakikinig sa akin. Marami akong kaibigan at nai-impluwensyahan ko sila na maging maganda, maging classy, at maging confident sa sarili. Kapag maganda ka, may halaga ka. Thank you. Confident na sagot ni Danica. Nagpalakpakan ng mga taga-suporta ni Danica, lalo na ang barkada nitong nakaupo sa unahan. Nang si Carmela nang tinawag, huminga muna siya ng malalim bago siya sumagot. Matipid siyang ngumiti nang tumingin siya kay Lolo Eddie na tila mas kinakabahan pa kesa sa kanya. Para sa akin, hindi mo kailangan maging sikat o maganda para masabing may halaga ka. May ipapakita ko ang halaga ko sa mundo sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at sa pagiging mabuting apo sa aking lolo, kaibigan at estudyante. Hindi ako perpekto, pero araw-araw ako nagsusumika para maging mas mabuting tao. Alam ko na kahit mahirap lang kami, may kakayahan akong mangarap at magsikap. At kapag tumutulong ka sa iba, kapag may respeto ka sa sarili mo at sa ibang tao, doon mo talaga makikita ang halaga mo sa mundo. Maraming salamat po.
Taas noong sagot ni Carmela. Halos mabingi si Carmela sa lakas ng hiyawan at palakpakan ng mga taong naroon ang dahil sa sagot niya. Hanggang sa sumapit na ang pag-a-announce ng nanalo. Hindi makapaniwala si Carmela nang itanghal siya bilang Miss Campus Crush ng kanilang paaralan para sa taon na yon. Pinatungan siya ng korona at inabot sa kanya ang puting sobre na naglalaman ng kanyang premyo. Halos maiyak siya sa labis na kasiyahan, lalo na nang makita niya si Lolo Eding sobra siyang ipinagmamalaki. Pagbalik ni Carmela sa backstage, sinalubong siya ng galit na si Danica. Hindi na niya nagawang protektahan ang sarili nang malakas siyang sampalin at itulak ni Danica. Hinablot nito ang kanyang korona at ibinalibag nito yon sa sahig. Anong ginawa mo? Bakit ikaw ang nanalo? Siguro nilandi mo ang lahat ng mga judge, no? Umamin ka! Nagpupuyo sa galit na sigaw ni Danica. Wala akong ginawa. Ibinigay ko lang ang lahat ng makakaya ko. Sagot ni Carmela habang may takot sa kanyang dibdib. Sinungaling ka! Sigaw ni Danica. Susugod sana muli si Danica ngunit mabilis itong inawat ni Bambi. Si Bambi ang binalingan ni Danica at sinabunutan nito ang kaibigan ni Carmela. Hindi na napigilan ni Carmela ang sarili at inawat niya si Danica. Pilit niya itong inilayo kay Bambi hanggang sa malakas niyang hinila si Danica at naitulak niya yon ng malakas. Napaupo si Danica sa sahig. Lahat ay nakatingin dito. Anong tinitingin-tingin nyo, ha? Humihingal sa galit na tumayo si Danica at humarap yun kay Carmela. Hindi pa ako tapos sa'yo. Sisiguruhin kung pagsisisihan mo na binangga mo ko. May pagbabantang bulong ni Danica at masama ang loob na umalis na yon. Agad namang niyakap ni Bambi si Carmela. Okay ka lang ba? Tanong ni Carmela kay Bambi. Okay lang ako. Akala niya yata walang maglalakas ng loob na labanan siya sa school na to eh. Tura ni Bambi. Tumahimik na lamang si Carmela, subalit sa loob niya ay naroon ang takot dahil sa bantang iniwan ni Danica bago yun umalis. Hindi na nagawang lapitan ni Carmela si Lolo Eddie dahil maraming estudyante ang nagpa-picture sa kanya nang lumabas sila ni Bambi sa backstage. Kahit paano'y sandaling nawala ang takot niya kay Danica dahil sa atensyon na kanyang nakuha. Binati rin siya ni Sir Owen sa pagkakapanalo niya. Anito, hindi ito nagkamali sa pagpili sa kanya dahil may nakita itong kakaiba kay Carmela. Labis namang nagpasalamat si Carmela sa kanilang guro. Nang umuwi na si Carmela sa bahay nila, nagulat siya dahil nagluto ng spaghetti si Lolo Eddie. Sinabi ng matanda na kailangan nila mag-celebrate sa pagkakapanalo ni Carmela. Lo, hindi na po dapat kayo nag-abala pa. Gastos lang po yan eh. Ungot ni Carmela. Hindi ito abala, Apo. Masaya lang ako kasi unang beses mong sumali sa mga ganyang paligsahan at nanalo ka agad. Masayang wika ni Lolo Eddie. Salamat po, Lo. Isa po kayo sa nagpalakas ng loob ko. Oo nga po pala. Eto po yung premyo. 4,000 na lang po yan kasi binigay ko po kay Bambi yung 1,000. Malaki po kasi ang naitulong niya sa akin eh. Ani Carmela sabay abot ng sobre kay Lolo Eddie. Sa'yo na lahat yan. May trabaho naman ako eh. Ipunin mo kaya ibili mo ng kung anong gusto mo. Tanggi ni Lolo Eddie. Sandali, bakit mapulay ang kaliwa mong pisngi? Nakakunot ang noon na dugtong ng lolo ni Carmela. Kinabahan si Carmela. Alam niyang dahil yun sa malakas na sampal ni Danica kanina. Wala po ito. Makeup lang po. Tara na po, kumain na tayo. Mukhang masarap po yung spaghetti nyo eh. Isang pilit ng ngiti ang pinakawala ni Carmela at nauna na siyang naupo para kumain upang makaiwas sa iba pang itatanong ni Lolo Eddie. Nang dahil sa pagkakahirang kay Carmela bilang Miss Campus Crush, mabilis siyang nakilala sa kanilang school. Marami na ang lihim na nagpapadala ng sulat sa kanya.
May ilan ding hayag ang nagpakita ng paghanga sa kanya at nagsabi na gusto siyang ligawan. Subalit lahat ng nais manligaw sa kanya, tinanggihan niya sapagkat wala pa sa plano niya ang makipagrelasyon. Ang gusto niya, makapagtapos muna ng pag-aaral at magkaroon ng trabaho bago niya bigyan ng pansin ang pag-ibig. Isang umaga, sabay na pumasok sa classroom sina Carmela at Bambi. Nagulat sila dahil sa dami ng bulaklak at sulat na nasa upuan ni Carmela. Ay, iba din talaga tong BFF ko. Pinanindigan mo na talaga ang pagiging Miss Campus Crush, ha? Sana all may flowers and letters. Halos tumirik ang mga mata ni Bambi sa sobrang kilig. Huwag ka nga maingay. Nakakahiya. Saway ni Carmela kay Bambi. Sus, hindi ko dapat mahiya, no? Kasi talaga namang maganda ka kaya marami nang may crush sa'yo ngayon. Hindi ka lang maganda. Mabait ka pa at matalino. Tilipa ni Bambi. Magsasalita pa sana si Carmela, ngunit dumating na si Sir Owen. Itinabi niya mga bulaklak at sulat upang makapag-focus siya sa pakikinig sa guro na nasa unahan. Pagdating ng lunch break, sabay na lumabas ng classroom sina Carmela at Bambi. Habang naglalakad sila papunta sa kantin, nakaramdam si Carmela na kailangan niyang gumamit ng banyo. Nagpaalam siya kay Bambi na magtutungo muna siya sa CR at sinabi niya na mauna na ito sa kantin. Mag-isang naglakad si Carmela papunta sa CR para sa mga babae. Pagdating sa CR, walang ibang tao ron kundi siya lang. Pumasok siya sa dulong cubicle. Nilak niya ang pinto at nang nakaupo na siya sa toilet bowl, may narinig siyang pumasok sa CR. Hindi niya yun pinansin. Nang matapos si Carmela, tumayo na siya. Bubuksan na sana niya ang pinto ngunit nagtaka siya nang hindi niya na yun mabuksan. Hanggang sa may narinig siyang hagikikan ng mga babae sa tapat ng cubicle na kinaroroonan niya. May tao ba dyan? Tanong ni Carmela. Wala siyang nakuwang sagot ngunit dinig pa rin niya ang pigil na hagikgik. Kayo ba ang naglock ng pinto nitong cubicle? Pakiusap, buksan niyo to. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo, ha? May kabang pakiusap ni Carmela. Wait ka lang, Carmela. May surprise kami sa'yo. Boses yun ni Danica. Danica, anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. Halos pasigaw na ang boses ni Carmela dahil sa takot. Hindi ba sabi ko sa'yo na nagkamali ka ng binangga? Ipapakita ko sa'yo kung ano nangyayari sa mga taong kinakalaban ako. Ani Danica sabay tawa ng malakas. May nakita si Carmela na paan ang upuan sa tapat ng cubicle na kanyang kinaroroonan. Maya-maya, bumuhos mula sa taas ang napakabahong mga basura mula sa isang trash bin. Tumapon ang basura sa ulo ni Carmela pababa sa kanyang uniform. Yan ang dapat sa'yo. Tutal, basura ka naman. Mag-reunion kayo riyan ng mga kagaya mong basura. Sigaw ni Danica. Hindi makagalaw si Carmela sa kanyang kinatatayuan. Amoy na amoy niya ang baho ng basura na kumapit na sa kanya. Hindi nagtagal, narinig niya ang papalayong yabag ng sapatos ni Danica at ng mga kasamahan nito. Doon na napahagulgol ng iyak si Carmela. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit nagagawa yun ni Danica sa kanya. Para sa kanya, masyadong mababaw na dahilan na tinalo niya ito sa isang contest. Awang-awa si Carmela sa kanyang sarili. Ngunit naisip niyang walang maitutulong ang pag-iyak niya kaya naghanap siya ng paraan para makalabas sa cubicle. Gumapang siya sa maliit na siwang sa ibaba at matagumpay naman siyang nakalabas. Nangihina siyang humarap sa malaking salamin. Napakadumi ng kanyang uniform. Binuksan ni Carmela ang gripo at naghilamo siya. Binasa niya ang kanyang panyo at ginamit yun para punasan ang kanyang uniform. Subalit kumalat lang ang dumi. Paglabas niya ng CR, nasa ganun siyang tagpo nang biglang dumating si Bambi at nagulat ito nang makita ang itsura niya. OMG! Ano nangyari sa'yo, Carmela? Bakit ang baho mo? Nag-swimming ka ba sa dagat ng basura?
Hindi makapaniwalang tanong ni Bambi. Sina Danica may gawa nito sa akin. Ikinulong nila ako sa cubicle tapos binuhusan nila ako ng basura. Naiiyak na sumbong ni Carmela. Bumakas ang galit sa mukha ni Bambi at gigil na gigil itong nagsalita. Napakademonyita talaga ng Danica na yon. Ang dapat sa kanya sinusunog sa dagat-dagatang apoy. Pero huwag ka mag-alala. Magsusumbong tayo kay Sir Owen. Huwag na, Bambi. Hindi na kailangan. Pigil ni Carmela. Anong hindi na kailangan? Carmela, dapat ay maturuan ng leksyon si Danica. Tutol naman ni Bambi. Ikaw na rin ang may sabi na may kaya ang pamilya ni Danica. May pera sila. Wala akong laban sa kanila at baka nga baliktarin pa niya ako eh. Isa pa, baka kapag nagsumbong tayo, mas lalo lang niya akong pag-initan. Palalagpasin ko na lang to, Bambi, kaya please, huwag ka nang magsumbong. Nakikiusap na wika ni Carmela. Isang malalim na buntong hininga na lang ang pinakawala ni Bambi. Okay, susundin ko ang gusto mo ha. Pero alam mo, Carmela, malakas ang loob ni Danica na mambuli kasi walang pumapalag sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakahanap ng taong magpapaunawa sa kanya na hindi lahat ay kaya niyang tapak-tapakan. Naawang tiningnan ni Bambi si Carmela. Tinulungan na lang ni Bambi si Carmelang maglinis. Hindi na naalis ang dumi sa uniform niya. Halos paliguan na siya ni Bambi ng kulong nito para lang mawala ang mabahong amoy na kumapit sa kanya. Nang nabawasan na ang mabahong amoy ni Carmela, nagtungo na sila sa kantin para kumain. Pag-uwi ni Carmela sa bahay nila, agad na napansin ni Lolo Eddie ang itsura niya. Labag man sa kanyang kalooban, muli siyang nagsinungaling. Sinabi niya na pinag-garden sila sa school kaya marumi ang kanyang uniform. Matapos yon, pumasok na si Carmela sa maliit niyang kwarto at doon niya iniyak ng tahimik ang lahat. Sa mga sumunod na araw ay ginawa ni Carmela ang lahat para iwasan si Danica. Umasa siyang sa ganung paraan, hindi na mangyayaring muli ang ginawa nito sa kanya nung huli. Ngunit kahit anong iwas niya ay si Danica naman ang lumalapit sa kanya upang gawing impyerno ang kanyang buhay sa school. Isang tanghali, naglalakad si Carmela sa hallway habang nagbabasa ng reviewer niya na isinulat niya sa isang papel para sa long quiz nila mamaya. Dahil hindi siya nakatingin sa kanyang dinadaanan, hindi niya napansing makakasalubong pala niya si Danica. Nabangga niya si Danica at hindi sinasadyang natapakan niya ang sapatos nito. Ano ba yan? Kahit kailan talaga tatanga-tanga ka? Bulyaw ni Danica. Sorry, hindi kasi kita nakita. Nagre-review ako para lang sa long quiz natin mamaya. Paghingi ni Carmela ng paumanhin. Sorry? Sa tingin mo ba malilinis ng sorry mo ang dumi ng sapatos ko? Tingnan mong ginawa mo! Dinumihan mo! Alam mo ba kung gaano kamahal to? Kahit ipunin mo ang baon mo sa isang buwan, hindi ka makakabili nito! Mataray na wika ni Danica. Lilinisin ko na lang. Mabilis na inilabas ni Carmela ang kanyang panyo. Lumuhod siya sa harapan ni Danica. Nang pupunasan na niya ang dumi sa sapatos nito, iniwas nito sa kanya yun. Nagtatakang tumingala si Carmela kay Danica. Bakit? Tanong ni Carmela. Ayokong panyo ang gamitin mo sa paglinis ng sapatos ko. Ani Danica sabay ngisi. Anong ibig mong sabihin? Anong gagamitin ko na panglinis sa sapatos mo? Nagtatakang tanong ni Carmela. Yan dila mo. Dilaan mo ang sapatos ko hanggang sa maging malinis. Seryosong tugon ni Danica. Sandaling natigilan si Carmela sa sinabing yun ni Danica dahil inisip niyang nagbibiro lang ito. Oh, bakit nakatulala ka lang dyan? Dilaan mo ng sapatos ko para matapos na tayo rito. O baka gusto mo pang pagbayari na lang kita. For sure,
Mas mahirap yun kasi wala ka namang pambayad. Ani Danica at tumaas ang isa nitong kilay. Napalunok si Carmela. Naramdaman niyang seryoso nga talaga si Danica sa nais nitong gawin ni Carmela. Napagtanto niyang wala siyang pagpipilian kundi sundin si Danica. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Doon niya napatunayang kapag mahirap ka, wala kang laban sa mga taong mas nakatataas sa iyo. Napipilitan man, unti-unting inilapit ni Carmela ang bibig niya sa sapatos ni Danica. Ilang pulgada na lang at lalapat na ang dila niya sa sapatos nang may biglang humila sa kanyang patayo. Nagulat si Carmela nang isang gwapong estudyante ang nakahawak sa kanyang braso. Steven, anong ginagawa mo? Maging si Danica ay nagulat sa biglang pagdating ng lalaki. Ano na naman tong ginagawa mo, Danica? Seryosong tanong ng lalaking tinawag ni Danica sa pangalan na Steven. Dinumihan niya ang sapatos ko kaya pinapalinis ko lang sa kanya. May mali ba ron? Tanong ni Danica. At anong ipapanglinis niya? Bibig niya? Danica, hindi porket mayaman ang pamilya mo, may karapatan ka na mambuli ng kung sino-sinong gusto mong ibuli. Bulyaw ni Steven. Pakialamero ka! Kaya hindi kita sinagot dahil sa ugali mong yan, Steven. Magsama nga kayong dalawa. Total pareho naman kayong basura. Galit na sigaw ni Danica at tinulak nito si Steven. Matapos yun, mabibigat ang mga hakbang naglakad palayo si Danica. Humarap si Steven kay Carmela at tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? May pag-aalalang tanong ni Steven. Ilinglangan na isagot ni Carmela dahil pakiramdam niya kapag nagsalita siya ay maiiyak na siya ng tuluyan. Grabe na talaga si Danica. Lahat na lang binubuli niya. Napapailing na tura ni Steven. Pero hindi ka na dapat nakialam. Baka pati ikaw idamay niya. May pag-aalalang wika ni Carmela. Doon na tuluyang kumawala ang kanyang luha. Huwag ka mag-alala kasi hindi ako natatakot sa kanya. Ako nga pala si Steven. Inilahad nito ang isa nitong kamay. Nakipagkamay si Carmela kay Steven. Ako si Carmela. Pagpapakilala niya. O etong panyo, huwag ka nang umiyak at punasan mo ang luha mo. Inabot ni Steven kay Carmela ang panyo nito. Tinanggap ni Carmela ang panyo dahil nadumihan na ang panyo niya. Pinunasan niya ang kanyang luha at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Nang sandaling yun, biglang dumating ang humahangos na si Bambi. Agad nitong hinawakan sa braso si Carmela at inilayo kay Steven. Hoy Steven, anong ginagawa mo sa best friend ko? Bakit mo siya pinaiyak? Galit na sigaw ni Bambi. Bambi, wala siyang ginawa. Ang totoo, iniligtas niya ako kay Danica. Paliwanag ni Carmela. Ha? Iniligtas ka ng mokong na to kay Danica? Pareho lang sila ng likaw ng bituka nun Hindi makapaniwalang wika ni Bambi habang nakaturo kay Steven. Bambi, lahat ng tao may kakayahan na magbago. Narealize ko na mali na sumusunod ako sa mga utos ni Danica. Kaya tinigil ko na ang panliligaw ko sa kanya. Sige, kailangan ko na palang umalis at baka nagsisimula na yung klase namin. Ikaw na ang bahala kay Carmela, Bambi. Pagpapaalam ni Steven at matamis pa yung ngumiti kay Carmela bago yung tuluyang umalis. Hindi makapaniwala si Bambi nang sundan nito ng tingin ang papalayong si Steven. Maya-maya ay muli itong humarap kay Carmela. Totoo bang sinabi mo? Iniligtas ka ni Steven kay Danica? Tanong ni Bambi. Oo, nadumihan ko kasi yung sapatos ni Danica. Tapos ang gusto niya, linisin ko gamit ang dila ko. Nung gagawin ko na, biglang dumating si Steven at pinigilan niya ako. Pinagsabihan niya rin si Danica. Paglalahad ni Carmela. Talaga ba? Ginawa yun ni Steven? Hindi pa rin makapaniwala si Bambi. Oo, hindi naman ako magsisinungaling sa iyo Bakit ba parang hindi ka makapaniwala na tinulungan niya ako? Tanong ni Carmela.
Kasi nga, patay na patay si Steven kay Danica. Nanliligaw pa nga yung kay Danica at lahat ng utos ng babaeng yun sinusunod niya. Sagot ni Bambi. Pero ang sabi ni Steven kanina, tumigil na siya sa panliligaw kay Danica kasi natauhan na siya, di ba? Ani Carmela. Well, kung totoo yun, good for him. Anyway, pumunta na tayo sa classroom kasi baka malate tayo sa long quiz. Kapag kasi late sa klase ni Sir Owen at may quiz, hindi niya na pinapapasok. Ani Bambi at hinila na nito si Carmela papunta sa kanilang classroom. Pagdating ni na Carmela sa kanilang silid-aralan, saktong dumating na rin si Sir Owen. Pinaupo na nito silang lahat upang simulan na ang kanilang long quiz. Sana ay nag-review kayong lahat, ha? Huwag kayong mag-alala dahil kung ano lang yung pinag-aralan natin the whole month, yun lang ang nasa long quiz nyo. At gusto ko ring sabihin sa inyo na ayoko na may nagkokopyahan o may kodigo. Alam nyo na ang mangyayari kapag nahuli ko kayo. Paalala ni Sir Owen. Matapos yun, ipinamahagi na ni Sir Owen ang mga test paper. Pinasadahan ni Carmela ng basa ang mga tanong na nasa test paper at napangiti siya sapagkat karamihan sa mga tanong doon na review niya. Hindi nagtagal, nagsimula nang magsagot si Carmela. Nais niyang magkaroon ng mataas na score sa naturang long quiz dahil alam niyang ikatutuwa yun ni Lolo Eddie. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang pagsagot, bigla nilang narinig ang boses ni Danica. Sir Owen, may nakita po akong kodigo. Nilipad po mula sa likuran. Ani Danica at saka yun tumayo. Lahat ay napatingin kay Danica habang palapit dito si Sir Owen. Nasaan ang kodigo? Nasaan yung sinasabi mo? Tanong ni Sir Owen. Eto po, sir. Isang papel ang inabot ni Danica sa kanilang guro. Biglang nanlamig si Carmela nang makita niya na ang papel na yon ay ang kanyang reviewer. Naisip niya na baka noong nabangga niya sa hallway kanina si Danica, nabitawan niya yon at kinuha yun ni Danica nang hindi niya namalayan. Saan mo nga nakita itong kodigo, Danica? Seryosong tanong ni Sir Owen. Sa may paanan ko po, pero nakita ko na nilipad siya mula sa likod ko. Kaya for sure, isa sa mga nasa likod ang may-ari niyan. Naku sir, dapat alamin niyo kung sino may-ari niyan. Hindi ba galit kayo sa mga nandadaya sa quiz at exam? Tugon ni Danica sabay tingin sa mga estudyanteng nasa likuran nito. Mas lalong kinabahan si Carmela nang sandaling huminto ang mata ni Danica sa kanya na para bang alam na nito ang susunod na mangyayari. Naglakad si Sir Owen papunta sa likuran at isa-isa nitong tiningnan ng mga estudyanteng naroon. Kung sino man ang may-ari ng kodigo na ito, umamin na kayo at baka mapatawad ko pa kayo. Tura ng guro. Walang sumagot. Nais ni Carmelang sabihin na sa kanya yon at ipaalam na hindi yon isang kodigo, ngunit inunahan siya ng takot at kaba. Sir, sa tingin ko nakikilala ko ang sulat kamay na yan. Parang kay Carmela. Tura ni Danica. Carmela, totoo bang sinabi ni Danica? Patingin nga ng isa sa mga notebook mo. Ani Sir Owen. Nanginginig ang kamay na inabot ni Carmela ang isa sa mga notebook niya. Pinagkumpara ni Sir Owen ang sulat ni Carmela sa notebook niya at sulat kamay na nasa papel. Maya-maya, seryosong tumingin si Sir Owen sa kanya. Tama si Danica. Parehas ang sulat mo sa sulat na nasa kodigo na ito. Saka halatang kinakabahan ka, Carmela. Umamin ka na ngayon. Tura ni Sir Owen. Tama po kayo, sir. Sa akin nga po ang papel na nakita ni Danica. Pero hindi po yan kodigo. Reviewer ko po yan na nahulog siguro kanina tapos napulot ni Danica. Maniwala po kayo sa akin, sir. Hindi po yan kodigo. Hindi ko po ugaling mandaya. Paliwanag ni Carmela sa nanginginig na boses. FYI lang, Carmela. Wala akong napupulot na papel kanina. Ngayon ko nga lang nakita ang papel mo na yan eh. Sir Owen, halatang nagsisinungaling si Carmela. Wala namang sinungaling na umamin sa kasalanan nila eh. Mataray na wika ni Danica. Sobrang disappointed ako sa iyo, Carmela. Alam kong isa ka sa matatalino kong estudyante.
pero hindi ko in-expect na nandadaya ka. I'm sorry, pero hindi ko hahayaan na kumuha ka pa ng long quiz natin ngayon. Lumabas ka na at huwag ka munang papasok habang hindi pa kami tapos. Gusto ko rin makausap ang guardian mo bukas ng umaga, sabi ni Sir Owen. Pero sir, kilala ko po si Carmela. Hindi po niya yung magagawa. Pagtatanggol ni Bambi kay Carmela. Sa tingin ko nagkamali ka ng pagkakakilala sa kaibigan mo, Bambi. Kinuha ni Sir Owen ang test paper ni Carmela at nadurog ang puso niya nang punitin nito yun sa kanyang harapan. Wala nang nagawa si Carmela kundi kunin ang mga gamit niya. Habang naglalakad siya palabas ng classroom, pinagtitinginan siya ng lahat kaya hiyang-hiya siya. Nagtungo muna siya sa bench na nasa ilalim ng puno ng mangga at doon niya ibinuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nagulat si Carmela nang makita niya si Steven na palapit sa kanya. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha niya. Umupo ang lalaki sa kanyang tabi. Tumingin si Steven kay Carmela. Second time na nating nagkita tapos umiiyak ka na naman. May nangyari na naman ba? Tanong nito. Pinagbintangan kasi ako na gumagamit ng kodigo kahit hindi naman totoo. Si Danica kasi, nakuha niya yung reviewer ko tapos sinabi niya kay Sir Owen na kodigo ko yun. Kwento ni Carmela. Si Danica talaga. Wala talaga siyang pagbabago. Mukhang ikaw ang pinag-iinitan niya ngayon. Naiiling na sambit ni Steven. Nagalit kasi si Danica sa akin nung natalo ko siya sa Miss Campus Crush. Sinugod niya ako sa backstage at sinaktan niya ang kaibigan ko. Hindi sinasadyang naitulak ko si Danica at doon na siya nagbanta sa akin. Tura ni Carmela. Sabi ko na nga ba kaya pamilyar sa akin ang mukha mo. Tama, ikaw yung nanalong Miss Campus Crush. Medyo iba kasi ang itsura mo nung lumabang ka kaysa ngayon Ang ibig ko sabihin, mas maganda ka kapag wala kang makeup. Ani Steven. Nag-init ang magkabilang pisngi ni Carmela at hindi niya napigilan ang pagsilay ng kanyang ngiti. Yan, mas gumaganda ka kapag umingiti ka. Ani Steven sabay ngiti. Alam mo ang bolero mo. Pero salamat kasi kahit paano gumaan ang pakiramdam ko sa joke mo. Sambit ni Carmela. Uy, hindi yung joke Maganda ka talaga. Hindi ka mananalong Miss Campus Crush kung hindi ka maganda. Sigurado ko na kaya ka pinagtitripan ni Danica dahil natapakan mo ang ego niya nang talunin mo siya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako naniniwalang nandadaya ka sa exam o quiz nyo. Wika ni Steven. Napangiti si Carmela. Malaking bagay sa kanya na kahit isang tao lang, merong naniniwala na hindi niya kayang mandaya sa kahit na anong paraan o kahit na anong sitwasyon. Nang nakauwi na si Carmela sa bahay, walang takot niyang sinabi kay Lolo Eddie ang tungkol sa nangyari sa school. Ipinaliwanag niya rito ang nangyari ng walang kaba dahil alam niya na sa lahat ng tao, ito ang nakakakilala sa kanya at alam nito na hindi niya magagawang mandaya. Kinabukasan ng umaga, kasama ni Carmela na nagtungo sa school ang kanyang lolo. Pagpasok nila sa gate, nakasalubong nila si Danica at may nakakalokong ngiti yun para kay Carmela. Hindi sana papansinin ni Carmela si Danica ngunit humarang yun sa kanila. Kumusta na ang cheater sa exam? Mataray na tanong ni Danica. Danica, alam mo ang totoo. Hindi yun isang kodigo kundi reviewer. Mahinahong sabi ni Carmela. Well, hindi ganun ang tingin naming lahat. Sino pala yung kasama mo? Bakit parang hinukay mo pa yan sa sementeryo? Tanong ni Danica sabay tawa. Ba't napakawalang respeto mo naman, Ineng? Sabat ni Lolo Eddie. I'm just telling the truth. Mukha kang bangkay, Lolo. Malakas na tumawa si Danica saka yun naglakad palayo. Sino ba yun, Apo? At napakawalang galang naman. Tanong ni Lolo Eddie. Si Danica po yun, Lolo. Yun po yung nagsumbong kay Sir Owen na kodigo yung reviewer ko.
Pero pumunta na po tayo ngayon sa faculty room. Kailangan po nating makausap si Sir Owen bago magsimula ang klase. Ani Carmela at naglakad na sila ni Lolo Eddie papunta sa faculty room. Pagdating sa faculty room, nilapitan nila si Sir Owen sa table nito. Pinaupo sila nito at nagpakilala rito si Lolo Eddie. Siguro naman po ay alam niyo na kung bakit ko kayo pinatawag dito. Tanong ni Sir Owen kay Lolo Eddie. Nasabi na sa akin ng apo ko, sir. Pero bilang lolo niya, kilala ko si Carmela. Hindi siya ang klase ng estudyante na mandadaya para lang magkaroon ng mataas na grado. Nakikita ko kung paano mag-aral ng mabuti ang apo ko kahit sa bahay. Kahit magpunta pa kayo sa dati niyang school at magtanong kayo ron tungkol sa kanya, patutunayan ng mga naging guro niya na totoo ang aking sinasabi. Pahayag ni Lolo Eddie. Pero paano niyo po ipaliliwanag ang kodigo ni Carmela na nakita ng isa sa mga estudyante ko? Ito po ang kodigo na sinasabi ko. Inabot ni Sir Owen kay Lolo Eddie ang reviewer ni Carmela. Kinuha yun ng matanda at tiningnan ng mabuti. Sulat kamay nga ito ni Carmela. Tura ni Lolo Eddie. E di kung ganun, parang sinabi niyo na rin na talagang gumagamit ng kodigo ang inyong apo. Ani Sir Owen. Hindi pa rin ako naniniwala na magagawa yan ni Carmela. Gaya ng sinabi ko, mas kilala ko kaysa sa inyo ang aking apo. Ang sabi sa akin ni Carmela, ginamit niya yan sa pagre-review. Isa pa, hindi niyo ba naisip na kung kodigo yan ay bakit sa malaking papel yan nakasulat? Hindi ako perpektong estudyante noon, sir. Gumamit din ako ng kodigo at sinusulat ko yon sa mas maliit na papel para hindi madaling makita. Seryosong sambit ni Lolo Eddie. Biglang natigilan si Sir Owen sa sinabing yun ni Lolo Eddie. Natahimik ito ng sandali na para bang pinag-isipan nito ang sinabi ng lolo ni Carmela. Excuse me, sir. Pasensya na po kung makikisali ako sa pag-uusap nyo. Gusto ko lang din pong ipaalam na galit si Danica sa akin kasi tinalo ko siya noon sa Miss Campus Crush. Marami po nakakita nang i-confront niya ako noon sa backstage. Sa tingin ko po, gumagawa ng paraan si Danica para sirain ako. Sambit ni Carmela. Ayaw niya sana yung sabihin sa harapan ni Lolo Eddie dahil iniiwasan niyang malaman ito ang hindi magandang nangyayari sa kanya sa school. Ngunit wala na siyang pagpipilian dahil ayaw niyang makilala na estudyanteng nandadaya para magkaroon ng mataas na score sa exam o quiz. Pero hindi pa rin yan mapapatunayan na hindi ka nandadaya, Carmela. Ganito na lang, pakukuhanin kita ng long quiz na kinuha ng mga kaklase mo kahapon. Kapag mataas ang score mo, ibig sabihin nag-aral ka talaga. Pero kapag mababa ang nakuha mong score, pasensyahan tayo pero kailangan ko na itong sabihin sa guidance counselor at siya na ang bahalang magdesisyon kung ano ang dapat gawin sa'yo. Tura ni Sir Owen. Pumayag si Carmela sa sinabing yon ng kanilang guro. Inabutan siya nito ng isang test paper at sa mismong harapan nito, sinagutan niya yon. Kinakabahan siya ngunit tiwala siyang maipapasa niya ang long quiz na yon dahil alam niya ang halos lahat ng sagot doon. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos na si Carmela. Inabot niya ang test paper kay Sir Owen at sinimulan na nitong tsekan. Nang matapos si Sir Owen, inilapag nito ang test paper sa ibabaw ng mesa para makita ni na Carmela at Lolo Eddie ang nakuhang score ni Carmela. Impressive. Isa lang ang mali mo, Carmela. Nakangiting wika ni Sir Owen. Kung ganon, naniniwala na po kayo na hindi kodigo yung reviewer ko? Tanong ni Carmela. Siguro, ganon na nga. Siguro napagkamalan lang ni Danica na kodigo ang reviewer mo. Sa ngayon makakabalik ka na sa classroom. Maraming salamat sa oras niyo, Lolo Eddie, at pasensya na. Ani Sir Owen. Maraming salamat din sa iyo, Sir Owen. Nakipagkamay si Lolo Eddie sa guro. Masayang lumabas sina Carmela at Lolo Eddie sa faculty room. Nagpaalam na si Lolo Eddie dahil kailangan na nitong umuwi. Habang si Carmela naman, dumiretso na sa kanilang classroom. Nang naupo siya, nagulat si Bambi nang makita siya.
Nakausap mo na ba si Sir Owen? Kinakabahang tanong ni Bambi. Oo, isinama ko rin si Lolo Eddie. Sagot ni Carmela. Ano nangyari? Hindi ka ba in-expel? Diyos ko, wag naman sana. Ayoko mawala ng BFF. Tura ni Bambi. Uy, wag kang ang OA. Hindi ako na-expel. Masayang sabi ni Carmela. Ano? Totoo ba yan? Ano ba kasing nangyari? Nanlalaki ang mga mata ni Bambi. Ayun, pinasagutan sa akin ni Sir Owen sa harapan niya yung long quiz natin kahapon para mapatunayan kung inaral ko ba talaga yung lesson natin. Tapos, isa lang ang mali ko. Kaya na-realize ni Sir na hindi ko na kailangan ng kodigo para masagutan ko yung mga tanong na nasa long quiz kahapon. Kwento ni Carmela. Masayang hinawakan ni Bambi ang isang kamay ni Carmela at kulang na lang ay magtatalon yon sa labis na tuwa. Thank you talaga, Lord! Buti na lang talaga at lumabas din ang totoo. Masyado lang talagang OA ang Danica na yun para sabihin na kodigo mo yung reviewer mo. Gusto ka lang niya talagang sirain sa lahat. Obvious naman Sambit ni Bambi. Yan din ang naisip ko pero kahit anong gawin niya para pabagsakin at siraan ako, sisiguraduhin kong hindi siya magtatagumpay. Hindi pa rin magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Ani Carmela sabay ngiti. Napahinto sa pagsasalita si Carmela nang makita niya si Danica pumasok sa classroom. Bumakas ang gulat sa mukha ni Danica nang makita si Carmela. Malalaki ang mga hakbang na lumapit sa kanila si Danica. Oh, bakit nandito ka pa? Hindi ba dapat in-expel ka na ni Sir Owen dahil isa kang cheater? Hindi makapaniwalang bulalas ni Danica. Sorry ka na lang, Danica, kasi napatunayan ni Carmela na hindi siya nag-cheat sa long quiz natin. Better luck next time sa plano mong paalisin si Carmela dito sa school. Mataray na wika ni Bambi. This time, sure ako na nilalandi mo mga teacher na lalaki dito sa school para pumayag sila sa gusto mo. Akala mo kung sino kang anghel? Nasa loob naman pala ang kulo mo. Galit na tura ni Danica kay Carmela. Napakadumi naman ng utak mo para isipin na ganyan ang ginawa ko, Danica. Para sa kaalaman mo, pinakuha ko ni Sir Owen ang long quiz natin kahapon at sinagutan ko yun sa harapan niya. Isa lang ang mali ko kaya napatunayan kong hindi ko kailangan ng kodigo para makapasa ako sa quiz na yun. Mahinahong paliwanag ni Carmela. Mas lalong nagpuyo sa galit si Danica. Baka sa mukha nito na hindi ito makapaniwalang makikita pa rin ito si Carmela sa classroom nila. Padabog yung naglakad palabas ng classroom. Ay nako, huwag mo nalang pansinin ng bruhang yon, Carmela. Ang importante, hindi ka na na-expel at napatunayan mo na hindi ka nag-cheat. Ani Bambi. Tama ka, Bambi. Pero kinakabahan ako. Nararamdaman ko na hindi pa rin tapos si Danica sa pagpapahirap niya sa akin. May takot na sambit ni Carmela. Sa mga lumipas na araw, tila nagpahinga si Danica sa pagtataray kay Carmela. Napansin niyo ni Carmela ngunit hindi siya naging kampante. Pakiramdam niya, may kung anong pinaplano si Danica na kailangan niyang paghandaan. Samantala, naging madalas ang aksidenteng pag-uusap ni na Carmela at Steven sa school. Habang unti-unti niyang nakikilala si Steven, unti-unti na ring napapalapit ang loob niya sa lalaki. Minsan pa nga, sumasabay ito sa kanila ni Bambi kapag kumakain sila sa kantin. Gaya na lang ng tanghali na yon. Nasa iisang table lang ang tatlo. Masaya silang nagkukwentuhan nang biglang lumapit si Danica na may dalang tray na naglalaman ng pagkain nito. Hello, ang saya niyo naman. Pwede ba maki-join? Tanong ni Danica habang may peking ngiti sa labi. Hindi na nito hinintay ang sagot nila at kusa na itong naupo sa tabi ni Steven. Kung maninira ka lang ng araw, umalis ka na rito. Nakita mo naman siguro na masaya kami, di ba? Malamig na wika ni Steven. Inakbayan ni Danica si Steven. Ang bilis mo naman magbago. Parang dati lang, para kang asong sunod na sunod sa akin. Tawa ni Danica. Naiiritang inalis ni Steven ang pagkakaakbay dito ni Danica.
Noon yun, pero natauhan na ako. Narealize kong hindi dapat kita sundin kasi lahat ng pinagagawa mo sa akin, mali. Ani Steven. Okay, fine. Sumama ka sa mga mahihirap na yan. Tingnan natin kung hindi ka magsisi. Tumayo si Danica at kinuha ang pagkain nito. Halatang naiinis yun habang naglalakad palayo. Steven, hindi kaya pagtripan ka rin ni Danica dahil sa sinabi mo sa kanya? Pag-aalalang wika ni Carmela. Huwag kang mag-alala kasi hindi ako natatakot sa kanya. Tugon ni Steven. Oo nga pala, kailangan ko nang umalis ha. May kailangan pa kasi akong i-research sa library. Magkita na lang tayo mamaya kapag may free time kayo. Tumayo na rin si Steven at umalis. Nang sina Carmela at Bambi na lang ang naroon, napansin ni Carmela ang makahulugang tingin sa kanya ni Bambi. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? May sasabihin ka ba? Tanong ni Carmela. Wala naman. Napansin ko lang na ibang tingin mo kay Steven. May gusto ka ba sa kanya? Usisa ni Bambi. Nanlaki ang mata ni Carmela. Wala no, kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Napakamalesyosa mo naman, Bambi. Aniya sabay inom ng tubig. Okay, sabi mo eh. Pero magpapaalala lang ako sa iyo, Carmela ha. Kasi BFF kita. Huwag mo ibigay ang buong tiwala mo kay Steven. Hindi mo pa siya kilala ng lubusan. Kahit ako hindi ko rin siya kilala. Basta mag-iingat ka palagi. Paalala ni Bambi. Sasagutin pa sana ni Carmela ang sinabing yun ng kanyang kaibigan. Ngunit narinig na nila ang buzzer na hudyat na tapos na ang kanilang lunch break. Nagmamadali nilang inubos ang kanilang pagkain at saka sila bumalik sa kanilang classroom. Nang uwian na ay hindi kasabay ni Carmela na umuwi si Bambi dahil lalabas ito kasama ang pamilya nito. Birthday kasi ng tatay ni Bambi. Mag-isang naglalakad si Carmela habang may bitbit siyang 3 malalaking aklat at Manila paper. Nagulat siya nang isang motorsiklo ang huminto sa tabi niya. Nang hubarin ang nakasakay doon ang suot nitong helmet, nalaman niya na si Steven pala yun. Sakay ka na. Ihatid na kita sa inyo. Alok ni Steven. Naku, wag na. Maglalakad na lang ako. Saka dadaan din ako sa computer shop eh. May i-research ako tungkol sa report ko bukas. Salamat na lang. Tanggi ni Carmela. Ganito na lang. Sa bahay ka na lang gumamit ng computer. May internet kami kaya makakapag-research ka ron. Saka huwag ka mag-alala. Nandun ang mami at daddy ko. Baka isipin mo na tayong dalawa lang ang nandun. Ani Steven. Mabilis na nag-isip si Carmela. Alam niyang matatagalan siya sa paggamit ng computer kaya siguradong malaki ang magagastos niya. 20 pesos na lang ang meron siya at hindi niya alam kung kakasya ba yun sa oras na kailangan niyang gumamit ng computer. Kaya sa huli, pumayag na lang si Carmela sa alok ni Steven. Sumakay siya sa motorsiklo nito at agad nito yung pinaandar. Hindi ganun kalaki ang bahay ni na Steven, ngunit maayos at maganda yon. Pagpasok nila, agad na napansin ni Carmela na wala roong tao kundi sila lang ni Steven. Oh, akala ko ba nandito ang mami at daddy mo? Tanong ni Carmela. Siguro lumabas sila. Babalik din yun mamaya. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanila. Oo nga pala, yun ang kwarto ko. Nandun yung computer ko. Ikaw nang bahala kung anong gagawin mo. Mag-aanda lang ako na makakain natin. Tura ni Steven matapos nitong ituro ang isang pinto. Pumasok si Carmela sa kwarto ni Steven. Umupo siya sa harapan ng computer matapos niya yung buhayin. Maya-maya, abala na siya sa pagre-research sa mga kailangan niya para sa report niya bukas. Nasa gitna siya ng kanyang ginagawa nang pumasok si Steven na may dalang isang baso ng soft drinks at isang pinggan na may 2 donut. Inilapag nito yon sa harapan ni Carmela. Oh, kumain ka muna at baka nagugutom ka na. Ani Steven. Maraming salamat, Steven. Ikaw, hindi ka rin ba kakain? Tanong ni Carmela. Sa kusina na ako kakain at baka kasi makaabala pa ako sa iyo eh. Ngumiti si Steven bago yun lumabas ng kwarto. Ang totoo,
Nagugutom na si Carmela kaya kinain muna niya ang 2 donut at inubos niya ang 1 baso ng soft drinks na ibinigay sa kanya ni Steven. Matapos kumain, ipinagpatuloy na niya ang pagre-research. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto, nakaramdam si Carmela ng pagsakit ng ulo. Bigla siyang inantok sa hindi malamang dahilan. Maya-maya, kinabahan siya dahil lumabo ang kanyang paningin. Matapos yun, wala na siyang naalala pa sa nangyari dahil tuluyan na siyang nakatulog. Nang magising si Carmela, naramdaman niya ang bahagyang pananakit ng kanyang ulo. Nagulat siya nang malaman niyang nakahiga siya sa kama ni Steven. Nagmamadali siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang bag na nakapatong sa upuan. Patakbo siyang lumabas ng kwarto at napahinto siya nang makita si Steven na nakaupo sa sofa sa sala habang naninigarilyo. Oh, mabuti naman at gising ka na. Ani Steven. Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Carmela. Nakatulog ka bigla eh. Inihiga kita sa kama ko. Baka isipin mo may ginawa ako sa'yo ah. Di kita type. Malamig na wika ni Steven. Napansin ni Carmela ang kakaiba sa tono ng pananalita ni Steven. Hindi na yun gaya ng dati na malambing. Ganun ba? Kailangan ko na palang umuwi. 9:00 na pala ng gabi. Paniguradong nag-aalala na ang lolo ko. Pagpapaalam ni Carmela. Sige, di na kita yatid ah. Hindi ko naman alam kung saan ka nakatira eh. Tura ni Steven. Okay lang. Maraming salamat. Tugon ni Carmela. Lumabas na si Carmela ng bahay ni na Steven. Habang naglalakad, patuloy niyang inisip ang mga nangyari. Labis siyang naguluhan kung bakit bigla siyang nakatulog at kung bakit tila nag-iba ang pakikitungo ni Steven sa kanya. Isang tricycle ang nakita ni Carmela. Pinara niya yon at nagpahatid siya sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang si Lolo Eddie. Sinabi na lang ni Carmela na nagkaroon sila ng group study at humingi siya rito ng paumanhin dahil hindi niya nagawang magpaalam. Kinabukasan, pagpasok ni Carmela sa paaralan, napansin niya na pinagtitinginan siya ng halos lahat ng mga estudyante. Lahat ay hawak ang cellphone ng mga yon habang nagbubulungan. Kinabahan siya sa isang bagay na wala pa siyang alam. Habang naglalakad siya papunta sa kanilang classroom, nakasalubong niya si Bambi. Baka sa mukha ng kaibigan niya ang pag-aalala. Bambi, alam mo ba kung ano nangyayari? Bakit parang lahat nakatingin sa akin? Nagtatakang tanong ni Carmela. Hindi mo pa ba alam ang nangyayari? Carmela, ano ba kasing ginawa mo? Halos pabulong na tura ni Bambi. Ginawa? Ano bang sinasabi mo? Pwede bang diretsahin mo na ako? Ani Carmela. May ipinakita si Bambi kay Carmela sa cellphone nito. Litrato yun ni Carmela na nakahiga sa kama. Tanging panloob ang suot niya sa litratong yun. Nanlamig ng gusto si Carmela. Nanginig ang buo niyang katawan. Kalat na ito ngayon sa social media. Pinost ito na isang dami account sa group ng mga estudyante sa school natin. Tapos ang dami na rin nag-share kaya marami na nakakita. Carmela, bakit ka naman nagpakuha ng ganitong litrato? Nababahalang sabi ni Bambi. Si Steven na may kagagawan niyan. Kuha yan sa kwarto niya. Isinama niya ako sa bahay nila kasi ang sabi niya, pwede kong gamitin yung computer niya sa pagre-research ko. Binigyan niya pa nga ako ng pagkain at inumin. Biglang natigilan si Carmela ng isang bagay ang kanyang napagtanto. Alam ko na ngayon, Bambi. Malamang may pampatulog yung binigay na soft drink sa akin ni Steven. Matapos ko kasi yung inumin, nakatulog ako. Pagkagising ko, nakahiga na ako sa kama niya. Sigurado ko na habang tulog ako, inubaran niya ako at kinunan ng litrato. Mangiyak-ngiyak na lahad ni Carmela. Ang galing mo naman mag-analyze na nangyari, Carmela. Biglang lumapit sa kanila si Danica habang nakaangkla ang braso nun sa braso ni Steven.
Gulat na gulat sina Carmela at Bambi nang makita nilang kasama ni Steven si Danica. Taliwas kasi yun sa sinabi nito noon na iniwasan na nito si Danica dahil ayaw na nitong sundin ang mga utos nito. Tama lahat ng sinabi mo, Carmela. Si Steven nga ang kumuha ng pictures na kumakalat ngayon dito sa school at ako ang nagpakalat nun. Mataray na pag-amin ni Danica. Bakit mo ginawa yun, Danica? Ano bang nagawa ko sa'yo para mag-aalit ka sa akin ng ganito? Iyak ni Carmela. Hindi na niya napigilan ang lumuha ng dahil sa labis na sama ng loob. Wala lang. Naiirita lang kasi talaga ako sa'yo. Tapos tinalo mo pa ako sa Miss Campus Crush. Alam mo bang napahiya ako dahil sa pagkakapanalo mo na yon? Kaya gumaganti lang ako. Kaya inutusan ko si Steven na magpanggap na may gusto sa'yo para mapalapit siya sa'yo at magawa kong matagal ko ng pinaplano. At nagtagumpay naman ako. Ani Danica sabay tawa. Danica, nagawa ko na ang gusto mo ha? Ibig mong sabihin, sinasagot mo na ako? Tanong ni Steven kay Danica. Of course. Girlfriend mo na ako simula ngayon, Steven. Tugon dito ni Danica. Tumiim ang bagang ni Bambi. Susugurin sana nito si Danica, ngunit mabilis na humarang si Steven na para bang isa itong kawal na handang protektahan si Danica. Subukan mong saktan si Danica at dudugo yung bibig mong bakla ka. Nanlilisik ang mga matang banta ni Steven kay Bambi. Sabi ko na nga ba, hindi ka dapat pinagkatiwalaan ni Carmela. Hindi dapat kami naniwalang nagbago ka na, Steven. Humanda kayo dahil makakarating kay Sir Owen at sa principal itong ginawa niyo kay Carmela. Bulyaw ni Bambi. Sa tingin mo ba natatakot ako kung magsusumbong kayo? Kayang-kayang bayaran ni Daddy ko ang principal dito at ang buong school. Baka nga yung pang si Carmela mapaalis dito kasi nagdala siya ng skandal at kahihiyan sa school natin. Huwag niyo akong subukan. Kahit imposible, kaya kong gawing posible. Humalukip-kip si Danica at mataray nitong tiningnan sina Carmela at Bambi. Hindi na kinaya pa ni Carmela ang nangyayari kaya tumakbo na lang siya palabas ng school. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Bambi, subalit hindi na niya pinansin yun. Patuloy lang siya sa pagtakbo habang umiiyak. Halos hindi na siya makahinga ng sandaling yun. Pakiramdam niya, wala na siyang mukhang maihaharap sa paaralang yon. Pagdating ni Carmela sa bahay nila, nagtaka si Lolo Eddie dahil namumugto ang mga mata ni Carmela. Hindi muna nagsalita si Carmela at yumakap muna siya sa kanyang lolo. Hinayaan siya ni Lolo Edding ilabas ang lahat ng luha niya at nang medyo kumalma na siya, doon niya na ikinwento sa lolo niya ang lahat. Wala siyang pinalampas na detalye. Ipinaalam niya kay Lolo Eddie ang pambubuli na ginawa sa kanya ni Danica at ang pagpapakalat nito ng maselan niyang larawan. Mga walang hiyang mga batang yon! Hindi ako papayag na ginawa nila yan sa'yo! Mananagot sila! Humanda sila sa akin! Galit na wika ni Lolo Eddie. Lo, huwag na po kayong gumawa ng kung ano. Wala rin naman po tayong laban sa kanila eh. Mapera sila at mahirap lang tayo. Umiiyak na sabi ni Carmela. Pero bakit hindi ka agad nagsabi sa akin, Apo? Naagapan sana agad natin bago pa umabot sa ganito. Naiiyak na tanong ni Lolo Eddie. Natakot po kasi ako, Lo. Naisip ko na baka mas lalo lang akong ibuli ni Danica kapag nagsumbong ako. Isa pa, ayoko na po kayong bigyan ng isipin. Tugon ni Carmela. Pero lolo mo ko, Carmela, hindi ba ang sabi ko sa'yo dapat sinasabi mo sa akin ang lahat kasi dalawa lang tayong magkakampi? Tura ni Lolo Eddie. Sorry po, Lolo. Sorry po. Muling napahagulgol ng iyak si Carmela at niyakap niya ulit si Lolo Eddie. Kahit paano, naramdaman niyang ligtas siya sa bisig ng kanyang lolo ng sandaling yun. Sinubukan pang pumasok ni Carmela sa school,
Ngunit araw-araw ay marami ang nanunukso sa kanya. May mga tumatawag sa kanyang malandi, bayarang babae, walang respeto sa sarili at kung ano-ano pang mga salitang walang katotohanan. Umaksyon naman ang school at sinabi ng principal na tigilan na ang pagpapakalat ng larawan ni Carmela. Ngunit hindi napigilan ng mga estudyanteng tila hindi nag-iisip at walang ginawa kundi batuhin si Carmela ng masasakit na mga salita. Hanggang sa hindi na kinaya ni Carmela at nagpasya na siyang wag nang pumasok sa paaralan. Palagi siyang nakakulong sa kwarto at halos hindi na lumalabas. Kahit anong pakiusap ni Lolo Eddie na bumalik siya sa paaralan, hindi niya yun pinakinggan. Isang hapon, nakarinig si Carmela ng pagkatok sa pinto ng kwarto niya. Tinatamad siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makita si Bambi. Kumusta ka na, BFF? Isang linggo ka nang hindi pumapasok. Nakakamiss ka na. Malungkot na wika ni Bambi. Hindi na ako babalik sa school na yon, Bambi. Sobrang iyang-iya na ako sa mga tinatawag nila sa akin. Sagot ni Carmela sa mababang boses. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero tandaan mo na sa ginagawa mong ito, parang ipinakita mo na rin kay Danica na talo ka at siyang nanalo. Ani Bambi. Wala na akong pakialam kay Danica. Kung gusto niyang isipin na nanalo siya, bahala na siya, yun ang isipin niya. Ang gusto ko na lang ay tahimik na buhay. Naiiyak na sambit ni Carmela. Basta kapag ready ka na, bumalik ka na sa school ha. Huwag ka mag-alala, pupuntahan pa rin kita rito para pahiramin ka ng mga notes. So kinausap ko na rin si Sir Owen. Sabi niya, naiintindihan niya kung bakit hindi ka muna pumapasok. Tura ni Bambi. Sa kabila ng maraming hindi magandang nangyari kay Carmela sa paaralang yon, nagpapasalamat pa rin siya sapagkat doon niya nakilala si Bambi. Si Bambi na alam niyang isang tunay na kaibigan at hindi siya iiwan kahit anong eskandalo ang mangyari sa kanya. Makalipas ang ilang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa buhay ni Carmela. Isang hapon, habang abala si Carmela sa paghuhugas ng pinggan sa lababo, nakarinig siya ng humintong sasakyan sa harapan ng kanilang bahay. Inihinto muna niya ang kanyang ginagawa. Nagtungo siya sa pintuan at doon niya nakita ang isang itim na kotse sa harap ng bahay nila. Isang may edad na lalaki ang bumaba mula roon. Sa tindig at itsura pa lang noon, nahinuha agad ni Carmela na mayaman ang lalaki. Magandang hapon. Dito ba nakatira si Carmela Ramirez? Tanong ng lalaki. Ako po si Carmela. Sino po kayo? Tugon ni Carmela habang bahagyang nakakunot ang noo. Mas lalong nagtaka si Carmela nang nangilid ang luha ng lalaki. Lumapit yun sa kanya at hinawakan ng mga kamay niya. Ako si Alberto. Alberto Salcedo, anak. Ako ang tatay mo. Tuluyan ang umagos ang luha ng lalaki. Hindi nakapagsalita si Carmela. Nanlamig ang buo niyang katawan. May kakaibang lukso ng dugo siyang naramdaman. Totoo ang sinasabi niya, Apo. Siya ang tatay mo na nang iwan sa inyo ng nanay mo. Mula sa likod ni Carmela ay narinig niya ang boses ni Lolo Eddie. Labag sa kalooban kong iwanan kayo ng nanay mo, anak. Sadyang tutol ang mga magulang ko sa relasyon naming dalawa. Medyo bata pa ako noon at hindi ko pa kayang ipaglaban ng nanay mo. Alam ko na rin ang nangyari sa nanay mo. Patawarin mo ako kung natagalan bago ko kayo nahanap. Patuloy sa pag-iyak na pahayag ni Alberto. Ramdam ni Carmela ang bigat ng mga salitang yon ng kanyang ama. Napapikit siya at hinayaan niyang kumawala ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at niyakap na niya si Alberto.
Labis ang kasiyahan niya sapagkat tinanggap na niya na hindi niya na makakapiling ang kanyang ama. Ngunit kahit hindi niya ipagdasal sa Diyos, tinupad pa rin ng Diyos ang isang bagay na makakapagpasaya sa kanya ng lubusan. Mabilis na lumipas sa mga taon. Sa loob ng 10 taon ay napakalaki na ng nagbago sa buhay ni Carmela. Simula nang nahanap siya ng kanyang ama, isinama na siya nito sa syudad. Isinama rin nila si Lolo Eddie. Naging maginhawa na ang buhay nila at tumira sila sa mansyon. Pinag-aral si Carmela ni Alberto sa isang mamahaling paaralan hanggang sa nakatapos siya ng kolehiyo. Matapos yon, itinalaga siya nito bilang bagong CEO ng isa sa mga negosyo nito sa hotel, ang Grand Aurelia Hotel. Isang umaga, habang nasa opisina niya si Carmela, isang email ang kanyang natanggap. Mula yon sa kanilang guro nung high school na si Sir Owen. Nakalagay sa email na magkakaroon sila ng grand reunion. Agad na tinawagan ni Carmela ang numerong nakalakip sa email. Laking gulat niya nang hindi boses ng isang lalaki ang narinig niya, kundi boses ni Bambi. Bambi, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Carmela. Yes, who's this? Tanong ni Bambi sa kabilang linya. Ako ito, si Carmela. Natatandaan mo pa ba ako? Masayang tugon ni Carmela. OMG! Carmela? BFF? Ikaw nga ba talaga yan? Tili ni Bambi. Oo, tinawagan ko kasi yung number sa email ni Sir Owen. Nagtaka nga ako kasi ikaw ang sumagot. Tura ni Carmela. Well, ako kasi ang punong abala sa reunion natin. Natatawang wika ni Bambi. Masayang nagkwentuhan sina Carmela at Bambi. Binalikan nila ang masasayang alaala nila nung nag-aaral pa lamang sila. Nalaman niya na isa ng event organizer si Bambi at meron na itong sariling kumpanya. Labis ang tuwa ni Bambi nang malaman nito ang nangyari kay Carmela simula nang matagpuan na siya ng kanyang ama. Biruin mo nga naman, super rich palang father mo. Talagang bilog ang mundo, no? Hindi porket nasa ilalim ka, mananatili ka na lang sa ilalim forever. Gaya na lang ng nangyari sa'yo. I'm so happy for you, sabi ni Bambi. Thank you, Bambi. Oo nga pala, tutal, kausap na kita. Gusto ko sanang dito na lang sa Grand Aurelia Hotel ganapin yung reunion natin. Meron kaming function room dito na kaya mag-accommodate kahit 300 persons. Sagot ko na, wala na kayong dapat bayaran. Ako na rin ang bahala sa food and drinks. Alok ni Carmela. OMG, talaga ba? Naku, matutuwa nito si Sir Owen. Thank you, Carmela, ha? Hindi ka pa rin nagbabago. Super bait mo pa rin. Masayang sabi ni Bambi. Nagtagal pa ng halos 1 oras ang kwentuhan ni na Carmela at Bambi bago yun natapos. Matapos makausap ni Carmela si Bambi, ay labis ang kanyang kasiyahan sapagkat kahit 10 taon na silang hindi nagkikita ni Bambi, ramdam niya pa rin na nandun pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Makalipas ang ilang linggo, dumating na ang gabi ng reunion ni na Carmela at ng mga kaklase niya nung high school. Inayos ang napakalaking function room ng Grand Aurelia Hotel para sa okasyon na yon. Sa kisame ay nakasabit ang 3 malalaking Swarovski crystal chandeliers na nagbibigay ng malambot ngunit marangyang liwanag. Maraming bilog na lamesa na binalutan ng puting linen at pinaibabawan ng gintong table runner. Bawat mesa ay may centerpiece na puting orchids at kandilang nakalagay sa maliit na glass dome. Sa dulo naman ng silid, nakapwesto ang entablado na may malaking LED screen para sa mga slideshow at video presentation. Sa kaliwa ng entablado, isang minibar na nag-aalok ng imported wine at champagne. Isang simpleng white dress ang suot ni Carmela. Nang makita niya na isa-isa nang dumadating ang mga dating niyang kaklase, bigla siyang kinabahan. Ngunit nang makita niya si Bambi na pumasok, mabilis niya yung nilapitan. Tuwang-tuwa sila nang makita ang napakalaking pagbabago ng bawat isa. Oo nga pala,
Ayokong sirain ang gabi mo ha, pero nakarating sa akin na gustong kausapin ni Danica ang CEO ng Grand Aurelia Hotel para alukin na sa pinagtatrabaho niya na lang kayo kumuha ng furnitures. Wala siyang kaalam-alam na ikaw ang CEO ng Grand Aurelia Hotel. Pabulong na sabi ni Bambi. Bambi, kung ano man ang nangyaring hindi maganda sa amin ni Danica noon, wala na yun sa akin. Maganda na ang buhay ko para mag-focus ako sa mga negatibong bagay. Nakangiting wika ni Carmela. Sandaling nagpaalam si Carmela kay Bambi dahil nais niyang siguruhin na maayos ang lahat. Nagtungo siya sa kitchen at personal niyang inalam kung maihahanda ba ang mga pagkain sa tamang oras. Dahil sa takot niyang mamantsahan ang kanyang puting damit, nagsuot siya ng apron. Nang marinig ni Carmelang magsisimula na ang program, tumakbo na siya sa function room. Sa sobrang pagmamadali niya ay nakalimutan niyang hubarin ang apron. Mas lalo siyang nataranta nang mapansin niya na kulang ang mga waiter na nagsiserve ng tubig at iba't ibang inumin. Kaya naisipan niya ng tulungan ang mga yon. Kumuha siya ng isang tray at naglagay siya roon ng 3 baso ng tubig. Naglakad-lakad siya habang tinitingnan kung aling table ang wala pang tubig. Hanggang isang boses ng babae ang tumawag sa kanya. Miss, dito may ilagay ang tubig na yan. Boses yun ni Danica. Marahang lumingon si Carmela at naglakad palapit sa table ni na Danica. Habang papalapit siya, nakatingin si Danica sa kanya. Nang tuluyan na siyang nakalapit, malakas na tumawa si Danica. Oh my God! Carmela! Hindi makapaniwalang bulalas ni Danica. Hello, Danica. Matipid na ngumiti si Carmela at inilagay niya na sa lamesa ang 3 baso ng tubig. Waitress ka pala rito sa Grand Aurelia Hotel? Ay naku, isa ka pala sa mga kaklase natin na walang narating sa buhay. Ako kasi, nagtatrabaho na ako sa isang supplier ng furniture. And I heard na isa sa mga kaklase natin ng high school ang CEO ng hotel na ito. Actually, gusto ko siyang kausapin para i-offer na ang pinagtatrabahuhan kong kumpanya magsusupply dito ng furnitures. Kapag napapayag ko siya, mapopromote na ako. Tila nagyayabang na kwento ni Danica. Ngiti lang ang isinagot ni Carmela. Bahagya pa siyang yumukod. Tatalikod na sana siya para umalis, ngunit biglang tumayo si Danica. Hinawakan nito ang braso ni Carmela. Sandali lang, Carmela. Masyado ka naman yata nagmamadali. Isang naguuyam ng ngiti ang pinakawala ni Danica. Danica, may gagawin pa kasi ako Ani Carmela. Napakasipag mo namang waitress. Mamaya ka na bumalik sa trabaho mo kasi may gusto pa akong sabihin sa'yo. Alam mo bang na-miss kita? Matapos yung sabihin ni Danica, kinuha nito ang isang basong may tubig at walang babala nitong ibinuho sa ulo ni Carmela. Napasinghap si Carmela nang maramdaman niya ang malamig na tubig sa kanyang ulo. Umagos yun sa kanyang mukha hanggang sa kanyang dibdib. Na-miss kitang kawawain. Mataray na dugtong ni Danica. Hindi na lang nagsalita si Carmela. Napagtanto niyang sa nakalipas na 10 taon, wala pa ring pinagbago si Danica. Biglang tiningnan ni Danica ang 2 babaeng kasama nito sa table. Oh, ano pang inuupo niyo dyan? Buhusan niyo na rin ng tubig si Carmela. Hindi yan papalag. Promise! Anito sabay hagik-gik. Sinunod naman ng 2 babae ang utos ni Danica. Binuhusan din siya ng tubig ng mga yon. Alam mo, Carmela, kung ako sa'yo, aalis na lang ako rito. Nakakaya ka kasi. Kami mga dati mong kaklase nakasuot ng gown at suit, habang ikaw naka-apron. Magkaroon ka naman ng kahihiyan sa sarili mo. Ani Danica habang nakataas ang isang kilay. Napahinto ang lahat nang umakyat na sa stage si Sir Owen. Hindi nagtagal, nagsimula na yung magsalita gamit ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating program, nais ko munang ipakilala sa inyo ang isa sa mga dating niyong kaklase na CEO ng hotel kung saan nagaganap ang ating reunion.
She's not just a top entrepreneur, but she's also a proof that success and kindness can go hand in hand. Maaari ko bang tawagin dito sa stage ang CEO ng Grand Aurelia Hotel na si Miss Carmela Ramirez Salcedo? Masayang wika ni Sir Owen. Kitang-kita ni Carmela ang napakalaking gulat sa mukha ni Danica. Mas lalo yung nagulat nang hubarin niya ang apron at kunin niyo ng isang waiter. Ikaw ang CEO ng Grand Aurelia Hotel? Hindi makapaniwalang bulalas ni Danica. The one and only. Ngumiti si Carmela bago siya tumalikod at naglakad papunta sa stage. Inabot sa kanya ni Sir Owen ang mikropono habang lahat ng mga dati niyang kaklase ay hindi makapaniwala sa nalaman. Wala nang pakialam si Carmela kahit basang-basa siya ng oras na yun. Bago pa man magsalita si Carmela, naluluha na siya. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating organizers na nagbigay sa akin ng pagkakataon na tumayo rito sa harap nyo. Masaya ako na nakita at nakasama ko ulit kayo after 10 years. Through the years, life taught me one very important thing. Success is not just about reaching your dreams, but it's also about healing your heart. May mga taong nakasakit sa akin noon at matagal kong bit-bit yun. Bit-bit ang bigat na yon. Hanggang sa natutunan ko na forgiveness does not mean forgetting what happened. It means choosing peace over revenge and love over hate. Kapag natutunan mo magpatawad, para kang tinanggalan ng mabigat na tanikala sa dibdib. Life is too short to live with grudges. At ngayong magkakasama tayong muli, sana'y maging pagkakataon ito para muling buuin ang mga pagkakaibigang nalipasan ng panahon at maramdaman natin na kahit gaano katagal na ang lumipas, we are still one family. Matapos magsalita si Carmela, hindi niya namalayang lumuluha na siya. Hindi lang siyang lumuluha, kundi maging ang ilan sa mga kaklase niyang naroon. Lalo na si Bambi na humahagulgol at kulang na lang ay magwolling. Nakita rin ni Carmela si Danica na hindi pa rin makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Nang mismong tagpong yon, alam ni Carmela na tuluyan niya nang napalaya ang kanyang sarili sa mapait niyang karanasan nung nag-aaral pa siya ng high school. Dahil alam niya sa kanyang puso na napatawad niya na si Danica at ang iba pang taong nanakit sa kanya noon. Matapos ang reunion, personal na humingi ng tawad si Danica kay Carmela sa lahat ng ginawa nitong pananakit at pangapi sa kanya nung high school. Tinanggap ni Carmela ang alok ni Danica na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nito ang magsusupply ng furniture para sa Grand Aurelia Hotel. Para kay Carmela, yun ay isang pagkakataon upang ipakita na kahit puro kasamaan ang naranasan niya noon mula kay Danica, kabutihan pa rin ang isusukli niya rito. Muling nabuo ang pagkakaibigan ni na Carmela at Bambi. Nagbalik ang kanilang samahan na para bang walang nagbago kahit maraming taon ang lumipas. Sa isip ni Carmela, malinaw ang aral na kanyang natutunan. At yun ay ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman at posisyon, kundi sa kakayahang magpatawad, magbigay ng pangalawang pagkakataon, at panatilihin ang kabutihan sa kabila ng sakit na kanyang pinagdaanan. Wakas! Shoutout po pala kay Annalie Balahim, Charlito Ruaya, Danilo Lacueva, Irene Macrohon ng Ampenican Salay, Misamis Oriental, Annalyn Mañana, Maria May Abalayan, Laila Alimon ng Riyadh, Saudi Arabia, Sinor Printers, Janice Loro ng Kuwait, Monena Padernila, Ana Daisy D,
Anisha Pagaduan ng Teofilo Tagpos Binangonan Rizal, Le GQ2HD, Ricardo Mendoza, Juanito Capilis ng Santa Ana, Manila, Divine Grace Namardo, Remia Campbell Clarito, Arlene Billoned ng Hong Kong, Sofia Moralio na Bicolana ng Hong Kong, Adrian Lansangan ng Tarlac, Jenilyn Castañeda, Florentina Eliamar, Raquel Hasigawa, Bong Delgado, Magdalena Pila Pilestoris na mula sa Angono Rizal na OFW ngayon sa Israel, Luisito Asturias, Genevieve Cadapan, Adelisa Osan, Janet Ochoco ng Pandan Antique, Eufrosina Di Pasupil, Jane 1506 at sa mga co-teachers niya sa Marabut National High School, Daisy Ranas ng Binyan, Laguna, Gilma Antuli ng Hong Kong, Janice Mondehar ng Samar, Pamela Consul ng UAE, Renante Saraga, Mark Dave Ulpindo, Bella Balondo ng Haring Kanaman, Camarines Sur at kay Marites Brandes Iguia, Rowena Elizalde, Milagro Cervantes, Florecita Tamba, Armilia Salazar, Arlene Mama, Armando Esguera, Jocelyn Morilla ng Mindoro, Elena Sapurco ng Daet Camarines Norte, Sasi Tenedoro, Angela Galang ng Legazpi City, Teresa Balino, Lali Oliveros ng Balintawa, Quezon City, Jennifer Sacris, Gened Best 5790 ng UK, Jay Ponayo, Julie 7031, Abarintos Mendoza ng Rome, Carmelita Alulod ng Lumban, Laguna, Riz Alvarez at Roda Alvarez ng Pandan East-West Road, Valderrama, Antique, Lorena Morate ng Legazpi, Daraga, Albay, Joel Rosillo ng Tayog, Pangasinan, Monet de Leon Rosillo ng Tayog, Pangasinan, Pearly Gonzaga, Lourdes Abe, Jean Curly, Nora Calabe, Dario Cipriano, Jerwin Panganiban Esplago ng Victoria Roas, Oriental Mindoro, Catalina Benaventura, Saharachi ng Oman Muscat, Juanita de Peralta ng Canada, Mary Grace Gonzales, Teresa Reiner Chon, Yami Salvador, Yolanda Pachica, Paisar Pirante, Donna Palmares, Heleny Ingram ng Texas, Ven Ises, Betty Legaspi ng Bacolod, Negros Occidental, Glowen Beher ng Vinisitahan, Bakakay, Albay, Noemi Garcia Pabuna ng Hong Kong at Pilar Masa. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng puong may kapal.